Isa na namang kakaibang ideya. May partikular po ba kayong gustong tingnan? Gusto kong makita ang mga kwintas. Ano po kaya? Ano po ang inyong budget? Walang budget. Iyan ay... Bilhin mo ang kahit anong gusto mo. Opo. Naiintindihan, nakuha ko. Huwag kang maglabas ng murang bagay. Magdala ka ng kwintas na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Hindi ko man lang titingnan ng ganyan. Daan-daang libong piso lang yan. Hoy, ang kuripot mo naman. Masisiyahan ka ba sa daan-daang libong piso? Imposible. Huwag mong sabihing wala kang pera. Presidente ka pa naman. Imposible. Wala kang pera. Presidente ka pa naman. Ayos lang. Dalhin mo ang pinakamahal na kwintas sa tindahan. Piliin mo ang gusto mo, ako ang magbabayad. Oh, anong nangyayari? Hindi pa nga tayo nagsisimulang uminom. Lasing ka na ba? Aba, mukhang nakakuha ng malaking pera si Lolo. Ha? HMPH. Ang mga tanga ninyo talaga. Ang tindahan ng alahas na ito ay pag-aari ng Mount Red Group. TSK. Talagang nagmamayabang ang anak ng Mount Red. Imposible. Baliw ka na ba? Talagang may nervyos ka na. Kung ano ang gusto mo, kapag pinili mo, ako ang magbabayad. Naiintindihan. Titingnan ko kung hanggang kailan magtatagal ang kwentong pari na yan. Ito ang aming pangunahing produkto, ang Ocean Star. Nagkakahalaga ito ng 3 milyong euro. Ang ganda talaga ng kwintas na yan. Bagay sa'yo, di ba? Talaga. Ang ganda. Ito na lang. Balutin mo na. Masyadong mahal. Pumili tayo ng mas abot kaya. Hoy. Hindi ba't sinabi mo lang kanina na bibilhin mo ang pinili niya? Siya ang magbabayad. Alam niyo naman, di ba, may kakaiba kay Mona kamakailan. Ang mga sinasabi niya. Huwag ninyong seryosohin. Darling, maniwala ka sa akin. Paano mo babayaran ang 3 milyon? 3 milyon lang. Walang problema sa akin yan. Sige na. Naiintindihan ko, Mona. Tama na. Kung gayon, Salasladi, magdala ka ng kwintas na nagkakahalaga ng higit sa 100,000 euro. Ako ang magbabayad. Hindi na pwedeng baguhin. Sa pagkakataong ito, espesyal. Pare, wala ka bang 3 milyon? Nagpapanggap si Moneso na isang dalaga. Sinasamba mo siya. Kaya ba, tatakpan mo ang mga pagkakamali niya, di ba? Saan ko kukunin ang ganoong kalaking pera? Lahat ng pera ko ay may nakalaan ng paggagamitan. Mona, biro lang yon. Huwag ninyong seryosohin pareho. Ikaw, huwag kang matakot. Maniwala ka sa akin. So, bibili ba kayo? Nagbibiro lang ba kayo? O nandito lang kayo para gumawa ng gulo? Kung hindi kayo bibili, tatawag ako. Sandali, manager. May mga customer na gumagawa ng gulo. Dalhin mo ang mga staff. Anong klaseng ugali yan? Sales lady, hindi ko naman sinabing hindi ako bibili, di ba? Balak mo bang takutin kami sa ganoong kalakas na boses? Balutin mo. Hindi pwedeng balutin. Palitan mo ng kwintas na nagkakahalaga ng 10,000 euro. Babayaran ko agad. Sino ang gumagawa ng gulo dito? Sila, una, pinili nila ang pinakamahal na item. Pagkatapos ay humingi ng pinakamura at patuloy na tumatangging magbayad. Kung hindi nyo kayang bilhin, sinabi ko na mas mabuting huwag na lang. Gumagawa kayo ng gulo sa aming tindahan ng alahas. Hindi nyo ba kilala ang may-ari ng tindahang ito? Security, palabasin sila. Hoy, kuya. Hindi ba't Red Mountain Group yan? Ang dalagang ito ay ang anak ng Red Mountain Group. Tignan mong mabuti, naiintindihan mo, di ba? Tama. Siya ang batang dalaga ng Red Mountain. Susubukan mo pa rin bang saktan siya? Ano ang pinangingibabawan mo? Siya yan. Mas mabuting bilisin mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa harap ng dalaga. Oh. Nagkamali. Ako, talagang isang dalaga pala siya. Hindi ba't sinabi ko na? Darling. Ayos ka lang. Bakit mo siya sinasakta? Bakit hindi ko siya sasaktan? Nagsinungaling siya at nandito para manloko. Nagpapanggap pa siyang dalaga. Napakagaling na dalaga. Kinabahan ako. Akala ko totoo siyang dalaga. Moneso. Hindi ka na makakapagpanggap. Nabungad na ang tunay mong pagkatao. Ako si Mona Su, ang nag-iisang anak ni Arnold Su. Balak mo ba akong saktan? Huwag kang magkamali dahil lang sa pareho kayo ng apelyido ng chairman. Anak, kung siya ang dalaga ng chairman, imposibleng hindi niya kayang bilhin ng 1 milyong kwintas, di ba? Talaga. Gusto kong bigyan ka ng Academy Award. Napakagaling na pagganap. Sino ang nagsabing hindi ko kayang bilhin? Tingnan natin kung hindi mo ito bibilhin ngayon. Walang makakalabas sa tindahang ito. Halika, ibigay mo ang card.
Oh, nakadamit na parang taga-probinsya. Pumili ka ng kahit anong card. Niloloko mo ba ako? 50 milyong piso ang laman ng card na ito. Kung may 50 milyong piso ang card mo, may 100 milyong piso ako. Nagpapanggap na mayaman. Bakit hindi mo ipakita ang card mo? Bakit ko kailangang ipakita? Hindi ako ang magbabayad. Sino ang nagsabing bibili ng Ocean Heart? Ang nagpapanggap na eleganteng babaeng ito. Dahil sinabi mong bibilhin mo, halika, ilabas mo ang card mo. Nagbibiro ka ba? Pumili ka lang. Hindi mo kailangang magbayad. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa probinsya ng ito? Ngayon, susubukan ko ang mga card ninyong dalawa. Kung sino ang card na mag-go through, siya ang magbabayad. Kung hindi, mag-usap kayo sa labas ng tindahan. Bastusan yan. Anong gagawin ko? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Halika, ilabas mo na. Sige na nga. Tutal. Nandito naman sina Allen at Ethan. Mag-iisip na lang ako ng dahilan. Huwag kang magkamali. Ang una ay sa akin. Huwag kang mag-alala. Imposibleng makabayad ng malaking halaga gamit ang unang card. Agad itong magpe-fail. Ito ay... Ha! Hoy, kailangan kong ibalik ang pera kay Rebecca. Naiintindihan ko. Sige, payag ako. Mahal kita. Huwag kang matakot. Manalig ka sa akin. Tingnan mo ang una. Sa'yo yan. Oops, nabigo ang pagbabayad. Imposible. Matagumpay ang pagbabayad. Anong nangyayari? Tingnan mo ang card ni Rebecca. Isang bayaran lang, buong halaga. Mali siguro yan. Anong mali? Sa tingin mo ba, kaya mo talagang bilhin? Error sa card? Impossible. Hindi mo ba kilala ang sarili mong card? Kagatang tanggap ko lang. Hindi ko rin alam ang numero. Tama na, harapin mo ang katotohanan. Probinsyana ka lang naman, puro ka pantasya. Nagpapanggap na Seni o Rita, kung wala ang pamilya Xiao, mas masahol ka pa sa katulong. Mali yan. Ipakita mo sa akin ang bill. Pero naaalala mo ang tanghalian. Ako ang tagapagmana ng Red Mountain. Ang card na ibinigay sa akin ng aking ama. Hindi ako nagsisinungaling. Sino ang maniniwala? Guardia, ilabas ninyo siya. Ah, bakit kayo nandito, Presidente? Pakawalan niyo siya agad. Opo, pakakawalan namin siya. Pakakawalan namin siya. Naglakas loob kang saktan ako. Teka, alam mo ba kung sino siya? Hindi ba siya isang probinsyana lang? Siya ang mahalagang binibini ng Red Mountain Group. Ang nag-iisang anak na babae ng chairman, si Binibining Mona So. Patawarin niyo po ako. Taos puso akong humihingi ng tawad. Kanina po, nalabo ang aking paningin. Hindi ko po dapat itinaas ang aking buong puso akong humihingi ng paumanhin. Binibini, patawarin niyo po ako. Umalis ka kaagad. Mula ngayon, ipinagbabawal ko na sa iyo ang magtrabaho sa anumang kumpanya ng Red Mountain. Naiintindihan ko po. Sumasang-ayon po ako. Hindi mo ba narinig na sinabi kong huwag kang manghimasok? Ha? Opo, supervisor. Nagkaroon ng pagkakamali, hindi ba? Sino talaga ang nagbayad? Nadulas lang po ako. Baka po hindi ko sinasadyang napagpalit ang mga card. Alam mo ba na sinira mo ako? Akala ko po ay pamilya na tayong lahat. Kaya okay lang kung sino ang magbayad. Hindi ba? Tanggal ka na sa Binibini. Kasalanan ko po. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Allen Xiao. Ang presyo ng kwintas na ito, regalo ito ni Rebecca. Sabihin mo kay Rebecca na ibalik ang bayad. Ibibigay ko sa iyo pagbalik ko. Kuya, iniwan mo ba ang asawa mo? Obsessed siyang makipagtalo sa iba. Basta, huwag kang magpapahampas. Binibini. Nagkamali po ako. Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Binibini. Umalis ka kagad. Kung hindi, tatawagin ko ang magpapalis sa iyo ng sapilitan. Mukhang napagpalit ang card ko at ang card ni Rebecca Lee. Maaari mo bang ipastop ang card? Naiintindihan ko po. Kung gayon, magagamit ko ba ang black card? Kung i-unblock po ng chairman, lahat ng card ay magagamit muli. Ayos lang yan. Panatilihing lihim ang aking pagkatao sa ngayon. Bahala ka na sa iba. Opo. Mona, ayos ka lang ba? Akala ko kinamumuhian mo na ako. Mona, maaari mo bang itigil ang paggawa ng gulo mula ngayon?
Gusto ko lang ng normal na buhay kasama ka. Pangako. Naubos ang pondo. Bawiin natin ito ng magkasama. Wala akong interes sa posisyon ng CA. Gusto ko lang makasama ka. Kung hindi ako pinagkakatiwalaan, magpapanggap din ako at susuportahan ka. Babawiin natin ang lahat ng kinuha sa atin. Labhan mo ang aking panloob. Kadiri, ang paghagis ng panloob. Magpasalamat ka na lang at hindi ko inihagis sa mukha mo. Ang labada lang ng asawa ko ang nilalabhan ko. Wala akong interes sa iba. Kung sinabi kong labhan mo, bakit ka nag-iingay ng sobra? Sa edad mong yan, hindi mo pa rin kayang labhan ang sarili mong panloob? Kung kaya kong labhan ang sarili ko, hindi ka na kailangan. Ako ang iyong hipag. Hindi ako katulong. Ang yabang mo kagabi, pero ang bilis mong ipakita ang tunay mong kulay. Akala ko mas matino ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng malinaw. Hindi na ako ang dating Monas. Hindi ako madaling Ano ang ginagawa mo? Sino ka sa tingin mo? Mas masahol ka pa sa katulong. Narinig mo ba? Umalis ka rito. Monesu, linisin mo ng maayos ang sahig na ito. Sa tingin mo ba, katulong mo ako? Wala ka namang iba kundi isang probinsya ng babae. Bukod sa paglilinis, ano pa ba ang kaya mong gawin? Kung hindi dahil sa awa ni Rebecca, matagal ka nang pinalayas kahapon. Sasabihin ko sa'yo, simula ngayon, hindi na ako makikialam. Wala akong balak magsilbi sa'yo. Gawin mo ang gusto mo. Lalaban ka pa rin ba? Hindi ka na ba mapigilan? Ha? Anak ko, anong nangyari sa'yo? Anak ko, gumising ka. May tao ba dyan? Anak ko, gumising ka. Anak ko. Nurse, kumusta ang kalagayan ng anak ko? Ang kalagayan ng pasyente ay napakaseryoso. Halos hindi na gumagana ang kanyang bato. Oh, anong gagawin namin ngayon? Kailangan nating makahanap ng solusyon agad. Tulungan niyo ang anak ko. Kailangan niya ng tugmang kidney donor. Sa ngayon, wala kaming makitang angkop sa lungsod. Iligtas niyo si Ethan. Kung galing sa kamag-anak, magiging tugma ba? Sa kasalukuyan, ang kidney lamang ni Andy Allen Xiao ang tugma. Tama, kailangan ninyong pag-usapan ito agad. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Wala bang tugmang kidney sa kalapit na lungsod? Hindi namin alam, kahit pa mayroon, hindi namin ito maihatid dito. Rebecca, maraming koneksyon ng pamilya mo, di ba? Bilisan mo at humanap ng solusyon. TSK, kung may ganoon lang akong impluensya. Sige, tatawag ako, pero baka wala ring silbi. Rebecca, kailangan mo siyang tulungan. Ha? Mas mabuting kausapin ninyo agad ang inyong pamilya. Ang pinakamainam ay pumayag siyang mag-donate ng kidney. Allen, pakiusap, iligtas mo si Ethan. Hindi ba siya ang nag-iisa mong kapatid? Iligtas mo siya. Oo. Allen, malapit na kaming ikasal ni Ethan. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko. Pakiusap, iligtas mo si Ethan. Paano mo nasasabi yan? Talaga bang ganyan kakalamig? Kaya mo bang panoorin si Ethan na mamatay? May 2 bato ang tao. Isang donasyon lang ang kailangan para mailigtas siya. Bakit ka tumatanggi? Paano mo nasasabi yan ng ganyan kadali? Sa tingin mo ba, makakapamuhay siya ng normal sa isang batula? Allen, mabait sa'yo si Ethan. Nasa bingit ng kamatayan si Ethan. Paano ba kami tinrato ni Ethan? Alam niyo naman lahat, di ba? Sa birthday party ng lolo natin noon. Sinubukan niya kaming paalisin. Kalimutan na ang nakaraan. Kung ililigtas mo si Ethan, ipinapangako ko, doble ang pagpapahalaga ko sa'yo. Tita, bata pa si Ethan. Wala pa siyang anak. Kung may mangyari kay Ethan, mawawalan ng tagapagmana ang pamilya Xiao. Allen, alam kong may pinapanigan ako, pero lahat kayo ay dugo ng pamilya Xiao. Parehong laman ng palad at likod ng kamay. Para sa akin, lahat kayo ay pamilya. Ngayon, naghihirap si Ethan. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, hihingi ka rin ng tulong kay Ethan. Nagsilbi kami sa pamilyang ito. Wala kaming kahit anong shares. Siya, naglalaro lang sa puro lang siya kasiyahan. Dahil nasira ang kidney niya, hihingi kayo ng tulong kay Allen. Naisip niyo ba ang nararamdaman ni Allen? Bibigyan kita ng shares. Iligtas mo lang si Ethan. Kahit matulog ka lang, sa bahay, may pera kang matatanggap. Wala akong anak. Ha, kahit ilang taon na akong nagsisikap, ang hindi pagkakaroon ng anak ay hindi dahil sa bato. Kung gayon, pagdating ng panahon, ako at si Ethan ay magkakaanak, at hintayin mo, ibibigay namin sa iyo ang bata. Oo, huwag kang mag-alala, maging panatag ka. Nangangako ka lang pero iba ang ginagawa. Paano ako maniniwala sa iyo? Allen, palagi kong tinutupad ang aking mga pangako. Kung may iligtas ko lang si Ethan, tutuparin ko ang lahat ng aking pangako.
Pag-iisipan ko. Anong oras na? Emergency ito, hindi mo na kailangang mag-isip pa. Opo, Allen, kung hindi mo siya tutulungan, mamamatay ang kapatid mo. Kung tutulungan mo siya, mabubuhay ang kapatid mo, kahit hindi kayo magkadugo. Pareho kayong may dugo ng inyong ama. Magkapatid kayo sa totoo, hindi mo siya maaaring balewalain, di ba? Kung hindi, kahit ang inyong ama, sa kabilang buhay, hindi mapapanatag. Hayaan mo akong mag-isip. Rebecca, ipadala mo ang mga taong mananakot kay Allen. Allen, luluhod ako sa harap mo, nakikiusap ako, iligtas mo ang kapatid ko. Nanay, tungkol ito sa bato, hindi ito maliit na bagay. Maaapektuhan ito ang buong buhay ko. Nanay, tungkol ito sa pagbibigay ng bato, hindi ito laro. Magiging sugat ito na hindi kailanman maghihilo. Kung ibibigay ko sa kanya, ako. Hello, Butler. Alam mo ba ang pinakamalaki pribadong ospital sa bansa? Pag-aari ito ng aming grupo. CJ, tingnan mo kung may tugmang bato at ipa-transfer agad ang pinakamalapit. Naiintindihan ko, makikipag-ugnayan agad sa ospital. Kung hindi mo ako tutulungan, mananatili akong nakaluhod dito. Pakiusap. Nakaluhod ka na, di ba? Kaya pakiusap. Huwag kang magpanik, maghanap tayo ng ibang paraan. Allen, gusto mo rin bang lumuhod ako at magmakaawa? Paano kung malayo ang tugmang bato? Wala kaming ganoong pondo sa bahay. Paano kung may mangyaring himala? Naniniwala ka ba sa himala? Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Hayaan mo akong magsalita ng seryoso. Sa puntong ito, natural lang, na buhay ang pinakamahalaga. Ikaw ba ang tumawag? Ikaw, anong balak mong gawin? Nanay, bakit mo ginagawa ito? Ito lang ang tanging paraan para iligtas ang kapatid mo, hindi patas. Sa sitwasyong ito, wala nang ibang pagpipilian. Hindi ba ako miyembro ng pamilya Xiao? Bakit mo ginagawa ito? Ang walang puso mo talaga. Kahit magnanakaw, hindi gagawa ng ganito. Allen, intindihin mo ang nararamdaman ng isang ina. Nasa bingit ng kamatayan ang buhay ng kapatid mo. Allen, huling tanong, handa ka bang magbigay ng bato sa kapatid? Ikinadena niyo ako. Tapos sasabihin niyo, kusang loob akong Walang hiya. Tita, magdesisyon ka na. Tita, ang pagliligtas ng buhay ang pinakamahalaga, naiintindihan ko. Kahit kamuhian ako ni Allen, ako ang mananagot. Halika, sa operating room. Tigilan nyo. Mona, Huwag. Sino po sila? Ito ang ospital ng Red Mountain Group. Sino ang nagbigay ng pahintulot na mag-ingay dito? Problema ito ng aming pamilya. Wala kayong karapatang makialam. Ayaw nyo ba ng tagmang bato? Mayroon ba talagang tagmang bato? Oo naman. Sino ang naglagay nito? Maaaring maligtas ang anak ko. Maliligtas siya. May himala nga pala. Hindi ito himala. Salamat kay Rebecca na tumawag. Hayaan na lang natin kung ano ang mangyayari. Nagpasya na ba kayong lahat? Butler, anong ginagawa mo rito? Huwag mag-aksaya ng oras. Ang pagliligtas ng buhay ang pinakamahalaga. May mensahe mula sa aking amo. Pakibisita siya kapag may oras ka. Sino ang kausap mo? Baka si Mona Su. Ito ay... Rebecca, anong ibig sabihin nito? Kakaaway ko lang sa tatay ko. Kung gayon, umuwi ka na at kausapin siya. Ikaw. Sino ang may karapatang umaresto ng tao? Utos ko yan. Ano ang balak mong gawin? Sa emergency, ang may otoridad ang magpapasya. Si Ethan ay nasa ganitong kalagayan na, wala nang ibang pagpipilian. Ako ang nagpasya. Kung may parurusahan, ako ang parusahan nyo. kung walang tulong ng eksperto ngayon. Kinidnap ako ng isang malapit na tao at muntik nang tanggalin ang aking bato. HMPH, walang eksperto-eksperto. Si Rebecca ang humingi ng tulong. Bukod pa rito, narito ka naman ng ligtas, di ba? Muntik nang magkaroon ng malaking gulo, pero sa huli, hindi nangyari, di ba? Kung may galit ka, ibuhos mo sa akin. Ang aking kagustuhan ay kagustuhan din ng aking amo. Ikaw ang tumawag ng tulong. Kung talagang may kakayahan ka, kailangan mo pa bang mangidnap ng tao? Kapag humingi ako ng tulong, gagawin ng lahat ang kanilang makakaya. Pero hindi ko alam kung talagang makakatulong sila. Kailangan nating maghanda para sa lahat ngayon. Kung hindi natin aalagaan si Rebecca, sino pa ang gagawa? Ha ha ha. Ngayon, nakita ko ang inyong kalupitan.
Wala nang awa. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang insultuhin niyo ako. Aalis ka ba sa pamilya Xiao? Ako ay miyembro ng pamilya Xiao. Hindi ko iwan ng pamilya Xiao. Kung aalis ako, masusunod ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kami aalis. Mahal ko, ayaw kong manatili rito. Umuwi na tayo. Namimiss kita nitong mga nakaraang araw. Pero napakaraming tao. Ano ang kinakatakutan mo? Lahat sila ay nasa ospital. Nasa operasyon ngayon. Bukod pa rito, hindi ito ang perpektong sitwasyon. Kapag nakuha natin ang kumpat at ari-arian ng pamilya Xiao, makakapunta tayo kahit saan. Gusto ko ngayon na. Isipin mo, nasa operasyon ang asawa mo. Ako rito, nakikipagtalik sa'yo. Ah, nasisiraan ka na ba ng bait? Nalaman mo na ang tunay na pagkatao ng pamilya mo, di ba? Kung walang ibang bato, ikaw ang nasa operating table. Hindi ko inakalang gagawin nila ito. Kung hindi ka tinakot, kung mas nakumbinsi ka pa, pinag-isipan mo ba? Pero sa huli, kapatid ko pa rin siya. Masyado kang mabait. Kung ganyan ka, tatapakan ka lang nila. Pamilya ay pamilya pa rin. Ano ang problema? Pero hindi ibig sabihin na itinuturing ka rin nilang pamilya. Bumuntong hini niya. May nangyari ba? Reunion lang ng mga kakolehiyo. Perpekto para magpalit ng hangin. CJ, malapit lang din dito. CJ, tara na. Anong gusto mong kainin? Umorder ka lang ng gusto mo. Huwag kang mag-alala sa pera. Paano ka kumita ng ganyan kalaki kamakailan? Nakipagkontrata ako sa Red Mountain Group. Medyo kumita lang. Ang humble mo naman, di ba? Hindi lang medyo yan. Well, sa totoo lang, mahigit 1,800,000 piso lang. Nagbibiro ka ba? Ang galing mo, ipakilala mo naman ako sa taga Red Mountain. 1,800,000 piso. Hindi naman kalakihan niya, di ba? Hoy, kung gusto mong makilala ang taga Red Mountain, dapat sa akin ka humingi ng ipakikilala kita. Kilala mo ang taga Red Mountain Group. Ang tito ko ay nasa purchasing department. Siya ang executive. Madali lang makakuha ng trabaho. Ipakilala mo talaga ako ha. CJ, pero kailangan mo ng kaunting pabor. Ang galing mong umarte. Ganoon ba kalaki ang Red Mountain? Halatang probinsyana ka sa pagiging waiter. Ang Red Mountain ang pinakamalaking kumpanya sa syudad. Ang sisi nila ang pinakamayamang tao sa syudad. Hindi mo alam? Hoy, Ginoong Xiao. Ha? Gusto mo bang ipakilala kita sa taga Red Mountain? Talaga? Anong magandang dalhin? Sapat na ang lumuhod ka. Ano sa tingin mo? Anong gusto mong sabihin? Hindi ba sobra na yan? Dati, siya ang pinakapansinig. Mayaman, spoiled brat. Maganda rin ang grades niya. Nakikipag-date sa pinakamagandang babae sa klase. Ngayon, ano na nangyari? Ahaha. Talagang bumagsak na siya. Ang ganyang asawa ay pinagmulan ng kamalasan. Sa tuwing nakikita ko siya, gusto ko siyang tapakan. Kilala ko rin ang taga Red Mountain. Hindi ko kailangan humingi ng tulong. Ikaw, isang waiter lang. Kilala mo ang taga Red Mountain. Nananaginip ka lang ba? Kilala mo ba ang tagalinis doon, di ba? Ahaha. Kilala ko ang tagapagmana ng Red Mountain. Nagbibiro ka ba? Ikaw, katulong ka ba niya? Imposible yan. Kung gayon, sino siya? Well, ang taong iyon. Kamukha ko. Aha, Ginoong Xiao. Nakakatawa ang asawa. Nakakatawa talaga. Hindi ko kilala ang tagapagmana ng Red Mountain, pero hindi kanya kamukha. Oy, nababaliw ka na ba sa gutom? Gutom na talaga ako. Waiter, umorder na tayo. Welcome po. Ano po ang order nyo? Hayaan mo siyang pumili. Ma'am, ano po ang gusto nyo? Mag-order lang ako ng kung ano. Uy, umorder ka lang ng gusto mo. Ako ang magbabayad. Ako ang nangako na magbabayad. Bakit ikaw ang magbabayad? Wala tayong magagawa. Wala namang mas mayaman pa sa akin dito. Sige. Okay, hayaan na natin siya. Magpo-focus na lang ako sa pagkain. Hindi ako makikipagkumpetensya. Isang fried rice. Fried rice? Ahaha. Ano po ang sabi nyo? Mag-order daw ng fried rice. Paborito kasi ng asawa. Sa tingin mo ba may fried rice sa ganitong mamahaling restaurant? Probinsyana. Alam mo ba kung paano umorder? Sino ang umorder ng Cantonese fried rice? Gusto kong ipagkumpara ng asawa ko. Kung alin ang mas masarap ang luto ko o ito. Siyempre, hindi ito makukumpara sa luto mo. Ay, pasensya na po, pero hindi po kami naghahanda ng Cantonese fried rice. Kung gayon, ano ang mayroon kayo? Kung gayon, mayroon po kaming seafood fried rice. Seafood fried rice na may dagdag na pritong itlog. Pasensya na po, hindi po kami nagbibigay ng dagdag na itlog. Hoy, mahal, talagang hindi maganda ang restaurant na ito.
Ito ay isang high-class na restaurant. Huwag mong guluhin ang staff. Ganito na lang. Umorder ka ng lobster at abalone. CJ, mayroon ba kayong French blue lobster? Opo. 2, pakiusap. Naiintindihan po. At saka, dagdagan ng 2 serving ng premium French foie gras. 2 French foie gras. Dagdag pa rito at 2 serving bawat isa ng caviar na may puting truffle. Naiintindihan po. Sa huli, 2 buot ng Romaine Conti Vintage. Naiintindihan po. Anong klaseng alak ang Romaine Conti? Hindi ko alam na ganoon ka pala kaalam. Ang halaga ng pagkain na ito ay hindi bababa sa milyon-milyong piso. Tama? Huwag kang mag-alala. Hindi ako ang magbabayad. Nang aaway ka lang, hindi ba? Tama? Ikaw ang nagsabi na umorder kami ng kahit anong gusto namin. Ang in-order lang namin ay ang gusto naming mag-asawa. Karaniwan, hindi namin ito kayang bilhin. Pero ngayon, kung may ibang manlilibre, syempre gusto naming kumain, hindi ba? Siguro hindi mo na matitikman ang lasa nito sa buong buhay mo. Paano mo nasasabing gusto mo ng walang hiya? Wala kang kakayahang magbayad, hindi ba? Sino ang nagmamalaki kanina? Isang pagkain na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sino ang makakabayad niyan? Mona, pupunta lang ako sa banyo. Huwag mo silang sisihin. Hayaan mo sila. Kung hindi mo kayang bayaran ang bill, tutulungan kita. Yee. Paano mo balak tumulong? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa asawa. Hindi na kailangan ang bayad na ito. Kung hindi siya magbabayad, sino ang magbabayad? Ako ang magbabayad. Kailangan mo lang lumuhod. Kaya mo ba talagang magbayad? Nangangarap ka lang. May limitasyon ng pagpapakitang gilas. Paano kung kaya ko talagang magbayad? Kung kaya kong magbayad, luluhod ako para sa iyo. Luluhod din ako. Imposibleng makabayad ang isang serbidora na tulad mo kung gusto mong lumuhod kami, CJ. Pero, bayaran mo muna ang bill. Ang mga pangako ay dapat tuparin. Siyempre. Ang isang lalaki ay may pananagutan sa kanyang mga salita. Wait, Maligayang pagdating. Ano po ang kailangan ninyo? ang bill po, pakiusap. Ang kabuuang halaga ay 1,380,000 piso, na round off. Sino po ang magbabayad? Ang umorder ang dapat magbayad. Ang pagkain po ay ihahanda pagkatapos makumpirma ang bayad. Kaya mo ba talagang magbayad? Mahigit 1,000,000 piso yan. Oras na para tuparin mo ang iyong pangako, hindi ba? Mona, tapos na ang operasyon ni Ethan. Gusto mo bang puntahan natin siya? Ikaw na lang ang pumunta, hindi pa nga ako nagsisimulang kumain. Nililibre pa ako. CJ, ako na lang ang pupunta. Simulan na natin. Pareho lang kahit may asawa ako o wala. Sino ka sa tingin mo? Gusto mo akong lumuhod? Ang lakas ng loob mong magsalita, isang tagasilbi lang sa hotel. Ang gusto akong paluhurin. Probinsyana, gusto mo rin kaming paluhurin. Hindi ka tumutupad sa pangako. Kailangan ko bang tuparin ang pangako sa isang tulad mo? Ito ba ang paraan ng pagnenegosyo nang walang tiwala? Huwag kang mag-alala. Ang Red Mountain ay hindi makikipagtulungan sa inyo. Ano ka mo? Anong ibig mong sabihin? Gusto mong kontrolin ang Red Mountain? Ang tunay na tagapagmana, may pagkakataon ka pa ngayon. Gusto mo kaming magbago ng isip? Sino ang tinatakot mo? Sino ang gumamit ng black card? Siya po. Ano ang koneksyon mo sa Red Mountain? May koneksyon ba talaga? Mona Su, anak ni Arnold Su. Nandito pala ang binibini. Sige po, tumayo na kayo. Siya pala ang tunay na tagapagmana. Nagkamali kami ng pagtingin sa pakiusap. Binibini, huwag po kayong magalit. Alam mo ang lugar mo. Hindi ko akalain na siya ang tunay na tagapagmana. Ang buong pamilya ko ay dahil sa Red Mountain. Pakiusap po, binibini, bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Binibini, nagbibiro lang po kami. Huwag niyo pong intindihin. Binibini, huwag po kayong mag-alala. Pwede na kayong umuwi. Presidente, paalisin mo ang dalawang ito. Simula ngayon, ititigil ng Red Mountain ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Naiintindihan ko po. Binibini. Binibini. Aray. Uminom ka ng tubig. Kagagaling ko lang sa malubhang sakit. Hindi ako pwedeng uminom ng malamig na tubig. Kukuha ako ng mainit. Anong balak mo? Gusto mo akong sunugin? Huwag kang masyadong pamilyar. Kung hindi ka lang may sakit, hindi kita aalagaan. Hindi mo alam?
Hindi mo man lang sinubukang iligtas ako kung wala si Rebecca. Matagal na akong patay. Sige na, okay na. Anak ko, kagagaling mo lang. Huwag kang magalit. Hinaan mo ang boses mo. Kung hindi kita iniligtas, talagang patay ka na. Sinasabi mong ikaw ang nagligtas sa kanya. Ang yabang mo. Puro ka lang arte. Ang lakas ng loob mong magsalita, ang isang tagasilbi, makakahanap ng tao. Balang araw, sisingilin kita sa pagbabanta mo kay Allen. Aray, hindi pa ako tapos sa kanya. Iniwan mo ako sa bingit ng kamatayan. Maaari mo pa bang tawaging pamilya yan? HMPH. Pagmamahal. Iba ang nanay mo. Kung naging mabait ka kay Allen, hindi sana nangyari ito. Masyado ba akong naging mabait? Ipinagkatiwala ko na rin ang kumpanya. Ano pa ang gusto mo? Balang araw, ikaw at ang anak mo ay kakapit sa akin. Ikaw. Anong tinitingnan mo? Pumunta ka at buksan ang pinto. Dali. Darling, anong nangyari? Ethan Shaw. Gusto mo bang magpakasal o hindi? Siyempre, gusto kong magpakasal. Ay, dumating na si Rebecca. Tuloy ka. Umupo ka. Kung magpapakasal tayo, kailan ka bibili ng bahay? Hindi maganda ang performance ng kumpanya. Kamakailan, di ba? Masyadong mahal. Ang bahay na pinili mo. Kung gayon, imposible ang kasal. Darling, imposible yan, pero magpapakasal ako. Ay, Rebecca, kumalma ka. Pabibilhin ko siya ng bahay para sa kanyang nobya. Wala bang mas murang ari-arian? Hindi sa wala kaming pera. Hindi lang ako nakatuon sa bahay. Paano tayo magpapakasal ng walang bahay? Kung hindi tugma ang iyong katayuan, masasabi mo bang karapat-dapat ka sa akin? Inay, mag-isip ka ng solusyon agad. Ay, lahat ito ay dahil sa walang kakayahan mong kapatid na sumire sa kumpanya. Bakit mo ako tinitingnan? Kayo ang magbayad niyan. Bakit kami? Dapat kayo ang magbayad. Dapat mas mahusay si Ethan sa pamamahala ng kumpanya kaysa sa kanyang kapatid. Kaya, kayo ang magpasan ng pasanit. Hindi ba si Ethan na ang presidente ngayon? Doblehin mo ang benta ng kumpanya. Wala akong pakialam kung hindi kayo magbabayad. Ipapaalis ko kayo kay Lolo. Nang magpakasal kami, hindi kayo bumili ng bahay. Inangkin nyo ang pinakamaraming shares, tinakasan ang pinakamaraming pera, sinayang, ininom, at nagpakasasa sa pagla. Ngayon, humihingi ka ng pera sa amin, masyado ka pang maaga. Probinsyana, ang buhay mo ngayon ay dahil sa pamilya Shaw. Paano mo nagawang humingi ng bahay ng kasintahan kung hindi mo dadalhin si Allen? Sinasamantala mo ang kabaitan ni Allen. Wala akong pakialam kung sino ang magbabayad. Bukas, maghihintay ako sa opisina. Kung hindi ka dumating, kanselado ang kasunduan. Oh, Rebecca, huwag kang mag-alala. Pupunta ako bukas. Sigurado. Hey, darling. Ihahatid ba kita? Nagmamadali ako sa nail salon. Huwag kang makikipag-ugnayan hanggat hindi nalulutas ang problema sa bahay. Sige, mag-ingat ka. Nanay, wala ka bang secret savings? Ha? May savings ba ako? Ginastos lahat ng anak kong ito. Ang gastador na anak na ito. Hey, dapat may savings si kuya. Subukan nating kunin ang pera niya. Kung magawa natin, makakatulong ito. Baka makabili pa tayo ng bahay. Tama, kapag umuwi na si kuya, kakausapin ko siya. Hindi siya maaaring hindi makipagtulungan. Mga parasito kayo. Nandito na ako. Oh, dumating ang hipag ko. Wow. Halika. Sige, umupo ka. Ha, Allen, ngayon, sa harap ng iyong tiyahin, may sasabihin ako. Tungkol kay Mona. Ah, hindi. Ang kapatid mo ba ay magpapakasal? Hindi na bata si Ethan. Panahon na para magpakasal siya at magpatatag ng... Pero tungkol sa kasal, may kulang pa. Tutulungan mo ba ang kapatid mo? Nanay, bakit ka nagsasalita sa kanya ng magalang? Magpapakasal ako pero kulang ang pondo para sa bagong bahay. Wala akong sapat na pera. Hoy, ilabas mo lahat ng ipon mo. Ano? Talaga bang sinabi mo yan? Hindi ako makapaniwala. Hindi ba't natural lang na magtulungan ang magkapatid? Dahil may kapatid ako, nangyayari ito. Kung kapatid na babae, iba sana, walang pautang-utang. Ikaw mismo ang magbabayad ng lahat, kaya ko ring bayaran ng buong halaga. HMP, lahat ng ito ay kasalanan ng kapatid mo. Nagpakasal sa isang probinsyana, hindi siya tumutulong kapag kailangan, palagi lang siyang nakakasagabal.
Nanay, binilhan ko si Rebecca ng kwintas. Umabot ng mahigit 3 milyong piso. Alam ni Ethan ang lahat. Tigilan mo ang pagtawag sa akin na probinsyana. Kung ganoon ka kagalit, tigilan mo ang pagtingin sa pera ng asawa. Halika na, ibigay mo ang iyong lihim na ipon. Ang ipon ko ay para sa magiging anak namin. Hindi ka naman makapagkaanak. Anong gagawin mo sa ipon? Ano nang sinasabi mo? 3 taon na kayong kasal, wala pa rin kayong anak. Kung hindi ka walang silbi, ano ka? Hindi ko ibibigay ang pera ng asawa ko. Allen, mula nang pumanaw ang iyong ama, lalo lang lumala ang kumpanya. Hindi rin lumalaki ang pamilya. Paano kung gamitin ang kasal ni Ethan para patuloy na buhayin ang pamilya? Dapat kang tumulo. Tama, oo. Ang pagpapatuloy ng pamilya siya ay nakasalalay na ngayon kay Ethan. Hindi ako sumasang-ayon. Sumasalungat ka ba? Kung kaya mo, gumawa ka ng sarili mong anak. Kung hindi ka makapagkaanak, dapat kang sumuko. Sa huli, wala kang anak. Hindi ba't dapat mo munang tulungan ang kapatid mo kung buhay pa ang lolo? Hindi na kailangan pag-usapan ang pagpapautang sa pagitan ng magkapatid. Tama. Palagi ko siyang tinatawag na kuya. Kung magpapautang ba o hindi, hindi na dapat mahalaga, di ba? Pera ito ng asawa ko. Bawat sentimo ay pinaghirapan. Kahit tulungan siya, bilang utang, kailangan ng nakasulat na kontrata. Kailangan ng nakasulat na ebidensya? Akala ko tunay kaming magkapatid. Hindi pala kami magkapatid sa iisang ina, walang pagmamahal. Allen, maaga siyang nawalan ng ina. Pinaghirapan kong palakihin siya. Hindi ka ba makapagpakita ng kaunting pagmamahal? Tigilan mo na. Noong panahong iyon, mayaman ka at mayaya pa. Pinaghirapan ko rin. Talagang nagsumikap ka at para lang maipasok si Allen sa operating room. Kumusta na siya ngayon? Ang asawa ko ay mabait. Pinahahalagahan niya ang mga lumang koneksyon. Maaari akong magbigay ng pera, hindi na kailangan ng kontrata. Sa halip, hinihingi ko ang shares ng kumpanya. Sinusubukan mo bang samantalahin? Hindi ka panipaniwala. Dapat ay akin ito sa simula pa lang. Nagtrabaho lang ako dahil sa paggalang sa kuya ko. Pero ngayon, bakit? Muti na target ang kumpanya ko? Hindi ko hahayaang suluhin mo ang lahat. Dati wala akong interes, pero ngayon kukunin ko ang lahat ng makakaya ko. Monesu, huwag kang maging mayabang. Allen, tingnan mo ang asawang pinili mo. Sinabi ko nang huwag kang magpakasal, pero hindi ka nakinig. Kung hindi ka sumasang-ayon, huwag kang magpakasal. Al, mas mabuting manahimik ka. Alam mo naman kung paano ka tinatrato ng pamilyang ito, kaya huwag kang maging mayabang. O pipirmahan mo ang pribadong dokumento. Ikaw ang magpapalit ng shares. Ito ang pinakamababa. Hindi ka panipaniwala. Hindi ba ako makapagpakasal nang wala ka? Kung magpakasal ka, para mo nang kinalimutan ang iyong ina. Pag-iisipan mo ito magdamag. Pag-isipan mong mabuti. Nakakainis talaga. Hindi ko inakala na ganoon kitigas ang ulo ng probinsyana. Oh. Nanay, ano na ang gagawin natin ngayon? Halika, mag-isip ka. Kung hindi tayo makapaganda ng pera, hindi natin mabibili ang bahay para sa kasal. Hindi ko na talaga mapapakasalan si Rebecca. Anak, huwag kang mag-alala. May plano ang nanay mo. Hoy, sipag. Nasa iyo ba ang titulo ng ari-arian ni Lolo? Buong buhay ni Lolo, dito siya nakatira. Ano ang balak mo? Isasangla ko ito, para makabili ng bahay para sa kasal ni Ethan. Ito ang bahay ng ating mga ninuno. Ang 3 pinakamasamang bagay para sa isang bata, ay ang hindi magkaroon ng anak, yon ang pinakamasama. Walang saysayang bahay na walang nakatira. Di ba? Tama, pagsasangla lang ito. Hindi pagbebenta. Kapag may pera na tayo, ibabalik natin ito. Mangako ka, na ibabalik mo ito. Hoy, kumalma ka, magpakalma ka. Talagang ibabalik namin ito. Sige, pagod na ako, magpapahinga na ako. Okay, naiintindihan ko. Nanay, paano natin ito babayaran? Huwag kang mag-alala sa pera. Kami na ang bahala. Gastusin mo lang ang gusto mo. Ayos lang ba yon? May masama bang dahilan? Kami ang nagpapatakbo ng kumpanya. Gastusin mo lang ang pumapasok. Hindi mo na kailangang dumaan kay Allen Shaw. Ha? Tama nga. Kung hindi pa, hawak ni Lolo ang shares ng kumpanya. Matagal na sana naming naibenta ang mga mahihirap na iyon. Iniwan pa nila si Lolo sa lansangan. Allen Shaw, ang gago na yon, hindi niya hahayaang maiwan si Lolo sa lansangan. Pagdating ng panahon, siya ang mapipilitang magbayad. Ang dibidendo ni Lolo ngayon. Kami lang ang gumagamit. Ang pinag-aalala ko lang ay,
kung iiwan ni Lolo ang shares niya kay Allen. Hindi, maghanap tayo ng paraan para kunin ang shares niya, para mapatalsik natin siya. Henyo ka, nanay. Hahaha. Bukas, isasangla natin ang bahay. At bibilhan kita ng bahay para sa kasal. Kapag kinasal na ako, gagawin ko ang mga matatabang apo. Sa hinaharap, mag-e-enjoy lang ako sa buhay kasama ang pamilya ko. Hahaha. Halika, tingnan mo, umupo ka, mahal ko. Ethan Shaw, talaga bang makakabili ka ng bahay? Huwag mo akong biruin. Siyempre, madali lang iyon, gusto ko lang pakasalan ka habang buhay. Rebecca, gusto ko talagang magpakasal ka para makakarga na ako ng apo. Nanay, kapag kumpleto na ang mga titulo, saka tayo mag-usap tungkol sa kasal. Maligayang pagdating. Titingnan niyo po ba ang bahay? Nakita na namin. Narito kami para bumili. Aling ari-arian po ang nagustuhan ninyo. Ang vilya sa tabi ng lawa. Lahat ng aming villa ay nagkakahalaga ng 33,440,000 piso. Nais niyo po bang mag-loan? Loan, buong bayad ng cash. Siyempre. Perfecto. Dadalahin ko ang kontrata. Bakit ka ngayon lang dumating? May problema sa kumpanya, kaya inasikaso ko ang trabaho pagkatapos. Ang pagbili ng bahay ay isang malaking bagay para sa kuya mo. Hindi ka ba pwedeng dumating ng mas maaga? Ina, pasensya na. Ipapasyal kita mamaya. Ang mga mansyon dito, hindi mo pa siguro nakita sa buong buhay mo, maniwala ka. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na... Wow, kahapon umaasa ka pa sa iba. Tapos ngayon, nagpapanggap ka ng mayaman. Hindi ko kailangan ng barya mula sa bahay mo. Monesu, pinapayuhan kita. Ngayon ang mahalagang araw ng pagbili ng bahay ng anak ko. Huwag kang manggulo. Naintindihan? Kung hindi ka gagamit ng pera, gawin mo ang gusto mo. Mga Ginoo, narito ang kontrata. Kapag nakumpirma na ang paglipat ng pera, ipoproseso namin ang paglilipat ng pagmamay-ari. Pirmahan niyo po dito. Hindi pa kumpleto ang bayad. Sandali lang po. Naiintindihan po. Ethan Shaw, anong ibig sabihin nito? Hindi kaya, hindi pa dumating ang pera. Pangako, bibilhin ko ang bahay na ito ngayon. Halika, umupo ka, umupo ka, umupo ka, umupo ka. Kung gayon, maniniwala ako. Anong nangyari? Naku, Isinangla ko ang titulo ng lupa. Ang kakilala ko ay agad na nagpadala ng pera. talaga bang mapagkakatiwalaan siya? Huwag kang magpaloko. Oh, kumalma ka, anak. Isinangla ang lumang bahay? Bigla kang gumawa ng ganyan. Akala ko hihinto ang puso ko. Naiintindihan mo ba? May kinalaman ba sa'yo? May karapatan din si Allen sa lumang bahay. Saan ka kumuha ng karapatang isangla ito? Kaya ano, lahat ng pag-aari ng pamilya Shaw ay akin. Kung wala ang ama ni Ethan, matagal ko na kayong pinalayas pareho. Kakagatin mo pa rin ako. Oo. Anong pinag-uusapan? Nagkukwentuhan lang. Ethan Shaw, bibilhin mo ba ang bahay na ito o hindi? Naiintindihan. Bibilhin ko ito ngayon. Ililipat ang pera sa loob ng 5 minuto. Babaeng probinsyana, sinusubukan mong gamitin ang lahat. Karapat dapat ka ba? Malalaman mo rin sa huli. Ha? Hello, maid. May utos sa lahat ng kumpanya sa lungsod na ipagbawal ang pagbibigay ng housing loan kina Ethan at Ruth. Congratulations, Ethan. Ang Ethan namin, mas mahusay kaysa sa iyo mula pa noong bata. Sa hinaharap, tiyak na mas mataas siya. Kahit sa lahat ng bagay, ang babaeng kasama niya ay 100 beses na mas mataas ang antas. Totoo. Maging sa ugali, hitsura, ganda, o talento, lahat ay mas nakahihigit kay Mona. TSK. May sasabihin ka ba? Nabibili mo ba ang bahay ngayon? Oo, huwag kang magalit, darling. Malapit nang maipasok ang pera sa account. Maniwala ka, darating na agad. Hello. Hoy, Ruth, hindi ba maaprubahan ang loan na ito? Ano? Anong nangyari? Maayos naman kaninang umaga, di ba? Hindi ko rin alam. Bigla nilang sinabi na hindi na raw pwede, bago pa man ang pagpapadala. Kaya, subukan natin ang ibang kumpanya ng pinansyal.
Walang nag-aaproba. Mukhang na-blacklist tayo. Bakit ganoon? Dapat maganda ang reputasyon natin. Wala tayong ginawang masama sa kahit sino. Wala rin tayong utang. Wala akong ideya. Dapat tayong maghanap ng ibang paraan. Nako, sa panahong ito, saan tayo makakahanap ng solusyon? Ha? Anong nangyayari? Na-reject ang loan. Anong ibig mong sabihin? Hindi maaari. Hindi ba sinabi mong may taong nakasign? Sa simula, walang problema. Ngayon, walang gustong tumanggap sa buong syudad. Anong gagawin ko? Makakapagpakasal pa ba ako? Huwag kang magpanik, kumalma ka. Kumalma ka. Kumalma ka. Paano ako kakalma? Kung malaman ni Ching Ching, tiyak na maghihiwalay kami. Tapos na ang kasal na ito. Huwag kang magpanik, may plano ako. Hihingi ako ng tulong sa kuya mo. Hihingi ka ng tulong sa kanya? Hindi ba sinabi ni Mona So, na magsulat ng promissory note o ilipat ang shares? Sa tingin mo, tatanggapin niya? Una, pakalmayin mo si Rebecca. Ako mismo ang kakausap sa kanya. Naku po. Anong nangyari? Hindi ba agad? Papasok ang pera? Nga pala, darling. Hindi ba natin bibilhin ang bilya na yon? Pupunta ba tayo sa masarap na restaurant? Pumunta tayo sa paligid ng bagong tarangkahan. Allen, Anong nangyari, nanay? may kailangan akong sabihin. Tayong dalawa lang. Mona Su, pwede mo ba kaming pag-usapin bilang mag-ina? Nanay, hindi ako estranghero. Kung may gusto kang sabihin. CJ, Asawa ko si Mona. Walang sikreto. Hindi ba iyan ang bahay na gusto ng kapatid mo? Allen, kulang kami sa pondo ngayon. Hindi ba sinabi mong naayos na? May hindi inaasahang problema. Naku po. Hindi mo ba matutulungan ang kapatid mo? sapat na ang promissory note. Sa promissory note, mabilis ang kaso. Kailangan pa ba ng promissory note sa pamilya? Komplikado ang proseso. Hindi ito nakakagulo. May digital version din ako. Allen, tingnan mo. Ako ang nanay mo. Siya ang kapatid mo. Hindi mo ba matutulungan ang kapatid mo nang walang kapalit? Ito ay, Dapat sinabi mo agad. Ayan. Ito ang natitirang balanse mula sa pamimili noong isang araw. Tinutulungan namin si Ethan Xiao ng walang bayad. Ikaw, Mona Su, nagbibiro ka ba? Ikaw ang nagsimula ng biro. Mona Su, sa tingin mo ba pinayagan kitang makapasok sa pamilya Xiao nang walang pahintulot ko? Ngayon ka pa ba magpapakipot? Paano ako tinrato nitong mga nakaraang taon? Hinihingi mo ba sa akin na magpakipot? Allen, sa pamilya, ikaw ang dapat magdesisyon, di ba? Siyempre, sa bahay namin, ang asawa ko ang nagpapatakbo. Ang mahahalagang bagay ay pinagdedesisyonan naming dalawa. Pinag-usapan namin iyan kagabi. Wala na bang puwang para makipagnegosasyon? Ethan, nagbibiro ka ba? Darling, siguradong papasok ang pera. Maniwala ka sa akin. Matagal na akong naghihintay. Uminom lang ako ng tubig para malimutan ang gutom. Oh, darling. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Imposible, mama. Pumasok na ba ang pera? Oo, tapos na. Naipasok na ang pera sa account. Ililipat ko ang 20% ng shares. Hindi ba mas madali kung pumayag ka na lang sana mula sa simula? Anong ibig mong sabihin? Allen, dalhan mo ako ng isang basong tubig. Nauuhaw ako. Huwag mong samantalahin ang sitwasyon. Madali lang. Kung humingi ka ng tawad, malulutas ang lahat. Ako ang hihingi ng tawad. Ako ang hihingi ng tawad. Ako ang mas matanda. Sa tingin ko, hindi na kailangan yan. Kahit matatanda, marunong humingi ng tawad, di ba? Huwag kang maging mayabang. Kung hihingi ka ng tawad o hindi, nasa sa iyo yan. Patawad. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Lumuhod ka. Ako ang luluhod at hihingi ng tawad. Kakayanin mo ba yan? Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Hindi ka naman tunay na ina. Kayang-kaya ko yan. Ang owa mo. Mama, pakiusap. Dali na, kumilos ka na. Masyadong maraming tao dito. Lumipat tayo sa ibang lugar. Mona Su, patawad. Masyado akong nagtiis sa iyo. Hindi masisira ang reputasyon mo kahit lumuhod ka sa harap ko, di ba? Masaya ka na ba ngayon?
Anak ko, anak, tingnan mo, pumasok na ang pera, naipasok na sa account, tingnan mo. Oh ha ha ha. Honey, tingnan mo, pumasok na ang pera sa account. Makakabili na tayo ng bahay. Sales lady. Dito po. Magandang araw. Para sa pagpirma ng kontrata. Opo, opo. Honey, ang bahay ba ng bagong kasal ay magiging joint name? Oo. Ako ang magbabayad ng bahay. Siyempre, dapat sa pangalan ko. Hoy, Ethan Shaw, magpapakasal ka nang wala ang pangalan ko. Nabibili ko na ang bahay para sa kasal. Bukod pa rito. Dati hindi mo naman hinahanap ang pangalan mo. Kung wala ang pangalan ko, hindi ito matatawag na bahay ng bagong kasal. Mama's boy ka talaga. Palagi namang nasusunod ang gusto mo. Bukod pa rito, hindi naman ako ang nagbayad. Hindi na kailangan sa pangalan ko. Sa totoo lang, kasama ang isang taong tulad mo, hindi ko makita ang kinabukasan. Hindi ako magpapakasal. Hindi. Bumili na ako ng mamahaling bahay para sa kasal. Bakit mo sinasabing hindi ka magpapakasal? Wala naman ang pangalan ko. Kahit gaano pa kamahal ang wala naman akong kinalaman doon, di ba? Karma yan. Hindi mo naman inirehistro ang pangalan ko, di ba? Anong kinalaman ko sa mamahaling apartment na yan? Ito, bahay yan na binili ko para sa'yo. Paano mo nasasabi yan na parang wala kang pakialam? Tama yan. Inayos ko ang lahat ayon sa gusto mo. Kung ako ang nagdesisyon, isasama ko ang pangalan ko. Ang bahay na ito, na binili namin para sa mga bagong kasal, sa tingin mo ba madali para sa amin? Madali para sa akin. Ang pagpapakasal sa pamilya Shaw ay nangangahulugan. Kailangan kong magkaanak, alagaan si Ethan Shaw. At ngayon pati ikaw, kailangan ko ring pagsilbihan. Hindi kailangan. Rebecca, hindi mo kailangan gawin yan. Kapag nasa bahay ka na namin, maging isang ginang lang. Wala ka ng ibang gagawin, di ba? Madaling sabihin yan. Rebecca, huwag kang mag-alala. Hayaan mo si Mona So ang mag-asikaso. Magaling siya sa lahat, pagluluto, paglalaba, paglilinis, at pag-aayos. Tigilan mo na. Hindi ako katulong. TSK, alam ko na. Takot ka lang mawalan ng ari-arian kapag naghiwalay kayo. Alam mo yan, di ba? Mas mayaman ang pamilya ko kaysa sayo. Iniligtas ko pa ang buhay ni Ethan Shaw. Sa tingin mo ba gusto ko ang maliit ninyong pera? Ikaw ang mas gaaman sa pera. Hindi yan totoo. Oy, mahal na mahal natin ang isa't isa. Hindi tayo maghihiwalay, di ba? Oo, tama. Nagtitiwala ako kay Rebecca. Hindi siya ang tipo ng tao na makikipaghiwalay dahil lang sa kapritsyo. Pero mas mabuti nang maging maingat. Ikaw, TSK. Mahal mo raw ako pero hindi ka naman nagtitiwala. Ginawa ko na nga ang lahat para iligtas ang buhay mo. TSK. Hindi naman. Sandali, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Masamang pangitain yan. Kung masira ang kasal na ito, kasalanan mo. Hindi ba sinabi kong manahimik ka? Sinabi ko lang ang totoo. Hindi ba nangako kang magpapakasal ka agad? Pagkatapos irehistro ang pangalan. TSK. Kung pangako lang yan, paano kung maghiwalay kayo kaagad pagkatapos ng kasal? Kung iniisip mo na ang diborsyo mula pa sa simula, huwag ka nang magpakasal. Hindi ba, darling? Mula ngayon, si Rebecca ay opisyal ng miyembro ng pamilya. Ang kasal ay natuloy. At ang pangalan niya ay nakarehistro na sa talaan ng pamilya. Mula ngayon, papalit siya kay Ethan bilang kinatawan ng kumpanya. Magkakasundo kayo. Inay, huwag kang mag-alala. Malapit nang magkaroon ng lalaking tagapagmana ang pamilya. Sa tulong ni Rebecca, malaki ang pag-unlad ng kumpanya. Allen, bilang vice-presidente, suportahan mo si Rebecca. Palagwin natin ang kumpanya ng magkasama. Gusto ko ring magtrabaho sa kumpanya. Mona, tigilan mo na ang pagbibiro. Aba, sa kakayahan mo, paglilinis lang ng sahig ang kaya mo. Haha. Tungkol sa sinabi ko kanina, hindi ko naman talaga balak na maglinis ka ng sahig. Ang plano ko ay gawin kang katulong sa hotel. Dahil masisira ang reputasyon ng kumpanya. Ngayon, iba na ang sitwasyon dahil si Rebecca ang presidente. Wala nang dapat ipag-alala, nasisirain mo ang kumpanya. Kung gusto mong maglinis ng sahig, sige. Ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga nagawa. Ate, napakagaling mo talaga, hindi ba? Haha. Bago mo punahin ng iba, tingnan mo muna ang sarili mo. Ang taong may kakayahan, ang dapat maging presidente. Ito ay patas na kompetisyon, hindi ba? Bakit mo kinakalaban si Rebecca? Wala ka namang koneksyon o kakayahan. Wala ring tap. Sino ang nagsabing wala kaming tapang? Kung gayon, maglaban tayo. Ikaw at ang asawa mo laban sa akin at sa aking kasama. Alamin natin kung sino ang mas may kakayahan. Ang mananalo ang magiging presidente. Ang matatalo ay aalis sa kumpanya. Naiintindihan, desidido na. Moneso. Kilala mo ako. Ako si Lee Jachin.
Kilala ko po ang inyong ama, si Arnold So. Gusto po niyang ituloy ang kasal natin. Kasal na ako. Huwag kang makialam sa mga usapin ng pamilya. Naiintindihan ko po. Sinusubukan ko lang po kayong kumbinsihin para sa inyong ama. Ang inyong ama ay isang kagalang-galang na tao. Bakit hindi niyo po siya puntahan minsan? Malinaw na tinawag ko ang mayordomo, kaya bakit ikaw ang dumating? Abala ang mayordomo. Kaya ako na lang po ang pumunta. Kaya, ano po ang posisyon niyo sa kumpanya? Ako po ang managing director. Wala akong balak makipagkita sa kanya. Malamang ayaw din akong makita ng aking ama. Ang presidente po ay hindi maganda ang pakiramdam kamakailan. At nagsimula na po siyang tingnan ang mga bagay mula sa mas malawak na pananaw. Kaya naman gusto po niya kayong kausapin. Malubha ba? Ang pinakamahusay na medical team sa bansa ang nag-aalaga po sa kanya. Hindi naman po ito nakamamatay. Pero wala na po siya sa dating sigla. Aba, gumaan ang loob ko. Kaya pala, nag-aalala pa rin po kayo sa inyong ama. Sa huli, siya pa rin ang aking tunay na ama. Halika, mag-usap po tayo habang kumakain. Ang dami kong dapat gawin. Bakit mo siya dinala rito? May gusto akong ipakita sa iyo kung paano nakakakuha ng kliyente ang asawa mo. Dahil ito ang una nating pagkain, tanggapin niyo po sana ang munting regalo na ito. Masyado itong mahal. Hindi ko ito matatanggap. Pakiusap, tanggapin niyo po. Bagamat ito ang una nating pagkikita. Malakas ang pakiramdam ko na tayo ay itinakda. Anong klaseng tadhana? Ikaw ang perpekto kong babae. Mahal kita. Ang isang tulad mo ay tiyak na. Napapalibutan ng maraming babae. Totoo, pero wala nang iba pang nagpapabilis ng tibok ng puso ko tulad mo. Bukod pa rito, engaged na tayo. Kuya, narinig mo lahat ng pinag-usapan, di ba? Mas magaling siya sa lahat ng bagay kaysa sayo. Malamig ang pagtrato ng pamilya Shaw sa kanya. Baka tuluyan ng tumakas ang hipag mo. Impossible. Maayos ang relasyon namin ni Mona. Babae rin ako. Kung may lalaking matangkad, mayaman, at gwapo pa, natural lang na matukso. Kahit hindi siya tumakas, makakasama niya sa kama ang lalaking yun. Sigurado ako, hindi ba? Darling, bakit parang maputla ka ngayon? Anong nangyari? Wala. Medyo mahirap lang ang trabaho nitong nakaraan. Nag-aalala ka lang kay Rebecca dahil hindi mo siya kayang sabayan, di ba? HMPH, simula pa lang, pilit nang ikinukumpara ni Mona Su. Kung hindi dahil doon, naging vice-presidente na sana si Allen nang walang problema. Ngayon, kung matalo siya, kailangan din niyang umalis sa kumpanya. Ethan Shaw, nasaan ang singsing ko? Paano ko malalaman kung nasaan ang singsing mo? Ikaw ba ang nagnakaw? Anong sinasabi mo? Sinasabi mo bang ninakaw ko ang singsing? Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Rebecca, anong nangyari? Nawala ang singsing. Anong nangyayari? Imposibleng mawala ang singsing na nagkakahalaga ng $10,000. Ang babaeng ito na walang swerte ang nagnakaw nito. Tigilan mo ang walang basihang parata. Wala akong dahilan para magnakaw, di ba? Ha? Kung hindi ikaw, ako ang nagnakaw. Si Allen yan, hindi si Ethan. Tama. Nakikinabang ka lang sa yaman ng pamilya Shaw. Ang pagkain, ang inumin, lahat yan binabayaran ng pamilya Shaw. Huwag mong kalimutan ang katotohanan yan. Ang gasto sa kasal, kami ang nagbayad niyan. At may nagmakaawa pa para lang makalikom ng pera. Si Allen ang gumawa niyan. Akala mo ba, gawa mo yan? May ebidensya ka ba na ako ang nagnakaw? Araw-araw akong naglilinis. Ikaw lang ang pinayagan sa kwarto. Kung hindi ikaw, sino pa? Tama. Noon, nagpakasal ako sa isang singsing na pilak lang. Ngayon, kung makakita ka ng singsing na diamante na daan-daang libong euro, natural lang nagugustuhin mo. Tama. Kuripot si kuya. Kaya hindi niya ibibigay ang ganito. Ito ang unang beses mong makakita ng ganitong singsing. Di ba? Matagal na rin akong hindi naglilinis. Madaling sabihin, pero ipakita mo ang ebidensya. Kung ganoon, magpa-body search ka. Sige, gawin mo. Siguradong ninakaw mo bago pumasok sa trabaho. Bakit kailangan akong kapkapat? Dahil may itinatago ka, takot kang may makita. Wala kang lakas ng loob, di ba? Kung inosente ka, hindi ka ba dapat ayos lang nakapapat? Tingnan mo, may nakikita ka ba? Ano ito? Wow, mayroon nga. Hindi kaya. Bakit hindi mo nalang buksan agad? Galing yan sa ibang tao. Sino ang ibang tao? Siguro isa sa mga kabit niya. May magkakagusto ba sa ganyang babae? Inay, huwag kang humusga sa panlabas na anyo. Baka mayroon siyang hindi inaasahang magandang katangian. Ha ha ha. Sige, buksan mo at ipakita ang laman. CJ, tingnan natin. Bakit kwintas? Wow, mukhang napakamahal ng kwintas na yan. Hoy, ang laki ng gastos. Hindi yan galing kay Allen. Ako nakilalang kilala si Allen. Hindi kaya mayaman talaga ang nagkagusto. Sa probinsya ng ito, Hindi ko ito inaasahan.
Talaga bang tinanggap mo? Hayaan mo akong magpaliwanag. Talagang matalino ang asawa. Bunga ito ng turo ni inay. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ito ang iniisip mo. Alam ko na ang lahat. Hindi ko inakalang tatanggapin mo talaga. Kaibigan lang siya. Ang kaibigan ba ay magbibigay ng ganoong kamahal na regalo? Kakilala siya ng nanay ko. Narinig kong nagustuhan ka niya at may pangako ng kasal. Hindi, kwento lang yan ng tatay ko noon. Wala itong ibig sabihin. Ang tatay mo? Hindi ba't sinabi mong wala kang tatay, simula pagkabata? Ngayon mahirap ipaliwanag. Kung gayon, huwag ka nang magpaliwanag. Bakit ka ngayon lang dumating? Lahat sila, pagod na sa kahihintay sa'yo. Abala ako. May mga tao pa rito, di ba? Sandali, lumabas ka muna. Bakit mo pinakasalan ng walang kwentang Ethan Chow na yan? Pero mas mabuti pa ring pakasalan siya. Pakasalan mo ako, hindi ba mas mabuti yon kaysa pakasalan ng walang kwentang yon? Para kang seryoso sa pagpapakasal, wala kang pag-asa, babero ka talaga. Hindi ba pwedeng ganito na lang? Nakakasawa kung laging magkasama. Ang distansya ang nagpapalago ng pag-ibig, hindi ka ba sumasang-ayon? Kapag nakuha ko na ang lahat ng ari-arian ng pamilyang yan, iiwanan kita. Tulungan mo ako, ha? Ang mga babae, talagang may lason. Kung lason ako, huwag kang lumapit. Mas may lason, mas kaakit-akit. Hello, Vice President, may problema po. anong nangyari? Tungkol po sa batch ng produkto ngayon, may problema po sa kaligtasan ng pagkain. May mga nagkasakit po sa pagkain, at nagkakagulo na po sa harap ng kumpanya. Naiintindihan ko, pupunta ako agad. Oh, bakit nangyari ito? Inay, kakakuha ko lang po ng posisyon, at hindi ko pa po masyadong naiintindihan ang mga bagay-bagay sa kumpanya. Allen, maaari mo bang ipaliwanag, ano ba talaga ang nangyayari? Pagkatapos kong kumpirmahin, mukhang may problema sa kaligtasan, ang bagong inumi. Na-recall na po namin ang lahat ng produkto. Paano ang pamamahala mo bilang presidente? Bakit nangyari ang aksidenteng ito? Hindi kaya tumanggap ka ng suhol, ha? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Aksidente lang yon. Sa industriya ng pagkain, ang ganitong aksidente ay magiging malaking pinsala. Ang kapabayaan ng dating pamunuan ang dahilan. Kasalanan ko ang lahat. Akala ko kasi ayos lang ang ginagawa ng kuya ko. Kaya, hindi ko na masyadong kinumpirma. Inay, patawad po. Kapabayaan ko po ito. Sabihin mo, paano ninyo hinaharap ang food poisoning? Inay, kakasimula ko pa lang po intindihin ang sitwasyon at hindi ko pa po masyadong naiintindihan ang mga bagay-bagay sa kumpanya. Hindi ito pwede. Kung malalaman ng publik, makakaapekto ito sa pamamahala ng hotel, di ba, Allen? Sabihin mo kung ano ang dapat gawin. Gagawin ko ang lahat para makipag-ayos ng pribado sa mga biktima ng food poisoning. Huwag kang mag-alala, kung kaya niyang gawin yan, matagal na sanang naresolba. Hahanap kami ng solusyon. Ano ang magagawa mo? Hihingi ka ba ng tulong sa kabit mo? Huwag kang gumawa ng wala kang basehan sa paninisip. Allen, kung hindi mo ito malulutas, mapanganib ang posisyon mo bilang Vice President. Gagawin ko ang lahat. Nangangako ako. Oh, inay. Kilala ko pala, ang isa sa mga biktima. Rebecca, kung kakilala mo, harapin mo ng maayos. Mama, kumalma ka. Gagawin ko ang lahat. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Kapag may problema, kay Rebecca kami umaasa. Ang pag-promote sa asawa ko bilang GM ay isang napakatalinong desisyon. May kakaiba dito. Baka may sumasabotahe sa likod. Anong ibig mong sabihin? Sino ang tinutukoy mo? May mga nagpapanggap din. Huwag kang magpahuli. Kung gaano sinuportahan ni Rebecca ang pamilya. Kung wala si Rebecca, sa tingin mo ba ay mapapatakbo ang kumpanya? Hindi ba't kaunting adjustment lang? Hindi ito impossible. Kung kaya mo, ikaw ang mag-ayos. Hindi ganoon kasimple. Kung gumawa ka ng kalokohan, mahuhuli ka. Masusi mo bang inimbestigahan tungkol sa bagay na iyon? Opo, lahat ay pakanan ni Zhang Wei. Ang lalaking iyon ay may kakaibang relasyon kay Rebecca Lee. Rebecca Lee. Tama nga. Kung gayon, bakit? Balak mong manatili sa pamilya Xiao? Umuwi ka na sa akin agad. Ako rin ba ay iniimbestigahan? Humiling ng suporta ang iyong ama. Kailangan kitang makilala. Tulungan, dahil sa kwintas na natanggap ko kamakailan, hindi ako naintindihan ng asawa ko. Patunay ng pagiging kuripot at kawalan ng tiwala. Dapat ka nang umuwi sa akin agad. Regalo yan. Ano pa ang gusto mo? Ayoko. Sexy na panloob. Buksan mo. Seryoso ka ba? Nagbibiro lang. Ito ay, maingat na itinago ng iyong ama, ang iyong mga alaala. Gusto niyang makita mo. Saan ka galing?
Hindi ka naman siguro nakipagkita sa ex-girlfriend mo, di ba? Hoy, Huwag kang sumama sa ganyang babae. Kung hindi, magiging kahihiyan ka sa pamilya. Hindi ba't pumunta ka para ayusin ang problema? Kumusta? Kung talagang may kakayahan siya, hindi siya magtatrabaho bilang empleyado ng hotel. syempre, naayos ko ang lahat. At nalaman ko rin kung sino ang utak sa likod nito. Mona, walang saysay ang mga salita. Kung gayon, ang iyong minamahal na. Rebecca, tawagin natin siya. Anong pinag-uusapan ninyo? Hindi mo alam, malalaman mo kung tatawag ka. Bilisan nating tumawag at kumpirmahin. Hello. Anong nangyari? Alam na ng lahat. Sumuko ka na. May kinalaman din ba si Mona So? Hindi ko alam, pero sigurado akong may makapangyarihang tao ang sangkot. Naiintindihan ko, nakuha ko na ang sitwasyon. Rebecca, ano ang sagot niya? Sabi niya, kaya niya raw. Kung gayon, walang problema. Monesu, talagang mahusay siya, di ba? Hindi na kailangang pag-isipan pa. Walang duda, siya ang lalaki, nagbigay ng kwintas. Bakit niya siya susuportahan ng walang kapalit? Ewan ko, nanatili itong misteryo. Siguro, kay Monesu, may nakatagong alindog. Ito ang kapalaran ng mga nagpabeya, ha ha ha. Huwag mong intindihin kung paano ito naayos. Ang mahalaga, ang posisyon ng aking asawa bilang vice presidente ay hindi mawawala. Hindi maaaring magkabalanseng ang kabutihan at kasamaan. Dapat sana ay naiwasan ang ganitong sitwasyon. Pinahahalagahan ng kabilang panig si Rebecca. Umiwas lang sila sa gulo. Lahat ay dahil kay Rebecca. Rebecca, nalaman mo ba ang tunay na pagkatao ng babaeng iyon? Mas kilala ko siya kaysa kaninuman. Itigil ninyo ang pag-aaway. May mensahe ang presidente para sa akin. Ang sino mang makikipagtulungan sa Apex Group ay makakakuha ng shares at magiging presidente. Iba ito sa testamento ng nakaraang henerasyon. Opisyal na idineklara ng aking lolo, basta bigyan lang ako ng apo, lahat ng shares ay magiging akin. Mahina na ang kanyang katawan. Nag-aalala siyang hindi niya na masisilayan ang araw na iyon. Kaya nagpasya siya para sa kanya. Ito ang ebidensya. Tiyak na mahaba ang buhay at malusog si Lolo. Ang galing mo talagang mambola. Kung gayon, dama ko na tayo sa pangunahing usapin. Si Allen ang utak sa likod nito, dapat siyang makatanggap ng karampatang parusa. Kaya naman, tatanggalin siya sa posisyon ng vice-presidente at ibababa sa posisyon ng manager. Ayos lang sa akin. Sayang lang sa oras. Tigilan mo na yan. Ngayon, desidido akong manalo. Kayo ba ay magkasintahan? Bakit lagi kayong magkasama? Matagal na kaming magkaibigan ni Rebecca. Masama ba kung tumulong lang ako? Baka si Rebecca ang makapagpakasal sa Huwag kang magsalita ng kalokohan. Chismis lang yan. O totoo ba? Walang saysay kung pag-uusapan pa. Malaking bagay na ang makapasok dito. Baka hindi ninyo alam. Para makapasok sa Global Nexus Group, kailangan ng appointment. Sa katayuan ng mga taong yan, sa tingin mo ba makakakuha sila ng appointment? Halika, lumabas na tayo. Mona, ayos lang ba kahit walang appointment? Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Magandang araw po. Mayroon po ba kayong appointment? Opo, ako po si Zhang Wei. Ginoong Zhang Wei, tuloy po kayo. Kasama niyo po ba sila? Xiao Allen, kung luluhod ka sa akin ngayon, papapasukin kita. Pagsalita ka ng ganyan habang natutulog. Sino ka sa tingin mo? Luluhod sa amo ko. Ang kapal mo. Kung gayon, maghintay ka rito. Paulem, maghintay ka sa bahay. Ginoong Joe, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit po kayo naglaan ng oras ngayon, Gino? May gusto akong ipakilala sa inyo. Siya ang kaibigan ko, si Rebecca Lee. Ikinagagalak kong makilala ka, Ginoong Joe. Nagkita na tayo sa birthday party ng lolo ko, di ba? Magkakilala na tayo. Mukhang kilala na ninyo ang isa't isa. Kung gayon, mas mapapabilis ang usapan, di ba? Talaga? Hindi ko matandaan. Muli ko siyang ipakikilala. Ito si Mr. Lee, ang CEO ng Bida Foods. Nandito siya para makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan kay Mr. Joe. Ako at ang kapatid kong, si Xiao Allen, ay nagpapaligsahan sa kumpanya. Kaya, kailangan kong makamit ang malaking tagumpay. Pakiusap, Mr. Joe. At para kay Mr. Zhang Di, isaalang-alang ninyo ang pakikipagtulungan sa akin. Kaninong pangalan ang binanggit mo? Sio Allen. Si Xiao Allen ba ang kapatid mo? Pinakasalan ko ang kapatid niya, si Xiao Ethan. Kinasal na ba si Xiao Allen? Mukhang may pinakasalan siya. Isang katulong daw mula sa probinsya. Pinagtawanan siya ng lahat. Naalala ko na. Sa birthday party ng pamilya Xia, siya pala ang asawa niya. Oo, si Xiao Allen ay walang kwentang tao. Hindi rin siya pinahahalagahan ng lolo. Ang tanga niya talaga. Talaga. Dati, may isang napakayamang babaeng negosyante na gustong pakasalan siya, pero hindi siya nagpakita ng interes. Sa halip, pinakasalan niya ang isang katulong mula sa probinsya. Hindi rin niya gusto ang mga career woman.
Kahit lumapit ang mayayaman, tinatanggihan niya. Ilang taon na silang kasal, pero wala pa ring anak. May problema siya sa ganoong aspeto. Malinaw na may mali. Ihatid natin ang bisita sa labasan. Lee, gusto kong pumasok sa Huaking Group pero wala akong appointment. May paraan ba? Marami kaming transaksyon sa watching. Kaya VIP kami at hindi na kailangan ng appointment. Tatawagan ko sila. Salamat po sa abala. Ginang, Joe. Ano ang ibig mong sabihin? Ginang, Joe, tinatanggihan mo ba ang pakikipagtulungan sa aming kumpanya? Kung tungkol sa kooperasyon, dalhin mo si Xiao Allen dito. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Ako ang namamahala sa lahat. Sa totoo lang, hindi karapat-dapat si Xiao Allen sa isang ginang na tulad mo, Mr. Lee. Hindi mo ba narinig na sinabi kong ihatid ang bisita? Sige na, kayo dalawa. Ginang, Joe, hindi ka ba magbabago ng isip? Ay, ang bilis mo namang umalis. Ano bang nakakatuwa dyan? Napakawalang kwenta mo, hindi ka man lang makapasok. Sino ang nagsabing hindi ako makakapasok? Kung kaya mo talaga, hindi ka sana naghihintay dito, di ba? Nandito ako para saksihan ang inyong pagkabigo. Kung hindi ka makapasok, aminin mo na lang ng tapat, sigilan mo na ang pagdadahilan. Allen, kung makakapasok ako ngayon, luluhod ako sa harap mo dito mismo. May halaga ba ang salita ng isang lalaki? Dahil nasabi mo na, hindi mo na ito mababawi, yan ang tama. Papasok ako at lalabas agad. Oras na para tuparin ang pangako, di ba? Tama. Guardia, bakit hindi nyo siya pinigilan? Tumanggap ba kayo ng suhol? Ipagpaumanhin po, iipo ang aming kliyente, hindi na po kailangan ng appointment. VIP. Kailangan kong magmadali. Nagmamadali ako para sa meeting ng kontrata. Tara na, dali, bilasin mo. Lalaki nga talaga. Magandang araw, ako si Alan Xiao, Sales Manager ng Vida Company. Narito ako para bumati. Alan Xiao, nakikilala mo ba ang boses ko? Parang narinig ko na, Hindi mo pa rin ba nahalata? Vivian Chow. Sa wakas, nalaman mo na. Matagal na kitang gustong makita. Bakit hindi ka dumating para makita ako? Sa nakaraang resepsyon, sinabi kong pumunta ka. Bakit hindi ka dumating? Bitawan mo muna ako, malapit lang ang asawa ko. Alam ko. Alam mo pero hindi mo pa rin bibitawan. Hindi ba ako binabanggit ni Alet? Hindi ako interesado sa nakaraan niya. Kung gayon, sasabihin ko... Kalimutan na natin ang nakaraan. Huwag na nating hukayin pa ang nakaraan. Pag-usapan natin ang negosyo. Allen, minahal mo ba talaga ako? Ano? Hindi mo ba aaminin ang ginawa mo? Hoy, darling, sabihin, hindi ako magagalit. Nagde-date kami noong college. Pagkatapos, nag-aral ka sa ibang bansa, di ba? Kahit nag-aral ka sa ibang bansa, nagpatuloy ang pag-ibig. Mahal pa rin kita ngayon. Ikaw ang unang umalis, di ba? Ngayon, gusto mong maging kabit. Pinilit ako ng aking ama. Wala akong pagpipilian. Matagal na yan. Huwag na nating balikan pa. Mahal pa rin kita ngayon. Marami kang oras para maghanap. Bakit hindi ka nalang pumunta sa kanya? Ngayon ka pa mag-uusap tungkol sa pag-ibig. Ako, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sino ang pipiliin mo? May asawa ako. Wala akong pagpipilian. Aagawin mo ang asawa ko. Ha? Ang gusto ko, hindi ko na kailangang agawin. Kusa itong lumalapit sa akin dahil may halaga ako. Impluwensya ba yan ng anak ng presidente? Isa ka lang namang gustong maging kabit. Hindi tumatalab ang mga salita mo. Hindi ka bagay kay Allen. Magiging akin siya sa huli. Subukan mo. Siyempre, gagawin ko. Tama na. Tigilan niyo na ang pag-aaway. Narito ako para pag-usapan ang negosyo. Maghintay ka sa loob. Susunduin kita. Naayos na ba ang usapan? Akala ko mas kaya niya. Hindi naman ako umasa sa simula pa lang. Kahit ang asawa niya ay hindi kaya, imposibleng magawa nila. Kaya, ano ang gagawin mo? Bakit ka narito? Masama bang bumati? MS, Joe, siya mismo ang dumating. Binibining Joe, bakit ang dami mong dinala? Maliit na regalo lang po ito. Ito ay para sa iyo. Nako, isang dekalidad at magandang pulse Ares. Napakalaki siguro ng halaga nito. Maliit na bagay lang po. Maraming salamat. Napakabait talaga ni MS, Joe. Ito rin po, aba, may regalo rin ako. Wow! Rolex. Nagdala ako ng mga pasalubong para sa inyong lahat. Anong ibig mong sabihin? Paano mo nagawang magsalita ng ganyan kay Ginang? Joe, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Hindi ka naman sumusunod sa mga patakaran. Dahil pamilya tayo, pinapalampas ko lang. Pero si Ginang, Joe ay isang mahalagang bisita. Wala ka talagang pinag-aralan. Hindi naman dapat makikipagtulungan si Ginang, Joe. Kaya bakit bigla siyang naging mabait? Tama. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ginang, Joe, hindi ko talaga maintindihan. Maaaring hindi ninyo alam, pero kami ni Allen ay magkasintahan. Ginang, Joe, maaari ba akong magtanong, ano ang relasyon mo kay Allen? Imposible. Nagkagusto ka ba sa kapatid ko? Tama na. Anong problema? Ginawa mo, pero wala kang lakas ng loob na aminin. Allen,
Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Magsalita ka ng malinaw. Tita, wag mo siyang masyadong sisihin. Naaawa ako kay Allen. Allen, magpaliwanag ka ng maayos. Luma ng kwento iyan mula sa kolehiyo. Gusto mo bang makipagrelasyon ngayon? Monesu, magpakita ka ng respeto. Kung wala si Ginang, Joe dito, sasampalin kita ngayon din. Nagbago ang ugali mo nang magsuot ka ng Rolex, ano? Ano, ang kapal na ng mukha mo. Monesu, isara mo ang bibig mo. Tingnan mo ang sarili mong kaawa-awa. Kung ikukumpara kay Ginang, Joe, wala kang kwenta. Huwag mong insultuhin si Mona. Ay, Ginang, Joe, bakit hindi kayo nagkaroon ng relasyon noong kolehiyo? Ay, Ginang, Joe, bakit hindi kayo nagkarelasyon kahit na malapit kayo noong kolehiyo? Noon, mahal na mahal namin ang isa't isa, kaya hindi kami naghiwa. Pero, pinapunta ako ng aking ama sa ibang bansa. Kaya hindi kami nagkatuluyan. Nako, nakakalungkot naman. Tingnan mo si Allen at si Joe. Talagang ideal na mag-asawa. Isang kombinasyon na parang sa fairy tale. Ibang-iba sa babaeng probinsyana. Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo, ano ba talaga ang tunay mong layunin? Palagi kong iniisip si Allen. Sana ay magsimula ulit kami. Sinusubukan mo bang makipag-ugnayan? Monesu, tumahimik ka kagad. Kung hindi ka maniniwala, palalayasin kita. Monesu, ang unang nakasama ay si Joe at ang aking kapatid. Ikaw ang sumisira sa pamilya. Lahat ay pera lang ang habol. Si Joe ay mula sa mayamang pamilya. Kung aasa si Allen sa kanya, magiging maayos ang lahat. Tama na ang biro. Ilang taon na ang nakalipas. Bukod pa rito, kasal na siya. Normal na ang diborsyo ngayon. Hindi alintana ni Joe kahit kasal na siya. Si Joe ay talagang may pinag-aralan, makatwiran at tapat. Perpektong mag-asawa sila ng aking kapatid. Impossible. Hindi ko kayang traidorin si Mona. Ilang taon na kaming hindi nag-uusap. Malamang ay lumamig na ang iyong damdamin. Noong panahong iyon, bata pa ako at walang karanasan. At ito ang aking unang beses. Kuya, dapat kang managot. Allen, napakasama mo. Pinaniwalaan ka ng iyong ina. Hindi ko akalain na sa panahon ng iyong pag-aaral ay ginawa mo iyon. Ngayon ka pa ba tatakas? Kuya, mahalaga ang unang beses ng isang babae. Talagang napakalamig mong tao. Iyon ay kamangmangan ng kabataan. Ang pagpunta sa ibang bansa ay kanyang desisyon. Sinabi mong ako ang pinakamasama. Hindi ka ba makapaghintay ng kaunti pa? Dapat kang managot ngayon. Mas mabuti iyon kaysa wala kang gawin. Sino ang nagbigay ng kanilang unang gabi kay Allen? Iniisip mo ba na ang unang beses ng isang babaeng probinsyana ay maihahambing kay Joe? Tumingin ka sa salamin at harapin ang katotohanan. Ikaw ang gumawa niyan, hindi ba? Ikaw ang sumugod kay Allen. Kami ni Allen ay magkasintahan na mula pa noong bata kami. Lahat ng kaklase namin ay naiinggit. Nasa nakaraan na yon. May punto pa ba na banggitin yan ngayon? Hindi ko sana kayo ginulo. Pero hindi talaga kita makalimutan. Ang amoy ng tsaa ay lumulutang. Kung handa ka, subukan mo akong saktan. Ayos ka lang ba? Okay ka lang, nanay, ikaw. Dahil sa kabit mo, ginagawa mo ito sa akin. Siya ang unang umibig. Ikaw ang kabit. Si MS, Joe ay bisita, pero magalang ka sa kanya. Kabit-kabit. Ang bastos mo, wala kang respeto. Naging kabit ka at inagaw mo pa ang asawa ko. Hindi lang kita sinampal, kaya nailigtas ko ang iyong mukha. Kaya pala, gusto mong manakit ng tao, di ba? Ganoon ba? Kung may lakas ka ng loob, subukan mo akong patayin sa palo. Matandang bruha, dahil lang sa kaunting pabor. Ganito mo siya ipagtatanggol? Matagal na akong naglilingkod sa inyo. Pero ni minsan ay hindi ako pinasalamatan. Isang probinsyana. Kumakain ng aming pagkain. Umiinom ng aming inumin. Dahil lang sa kaunting tulong sa bahay, gusto mo kaming magpasalamat. Mas magaling pa ang kasama. Magkaiba sila tulad ng langit at lupa. Ikukumpara mo pa? Kailangan pa bang pumili? Tama na. Hindi ko bibitawan si Mona. Ako ang nagkamali. Kung gusto mo akong saktan, CJ, hayaan mo lang akong makasama si Allen. Sa tingin mo, hindi kita kayang saktan? Bata, Sumo na. Hindi na siya mapigilan. kung masaya si Mona, kaya kong tiisin ang iyong karahasan. Wala lang yan. Kuya, nakahandusay na siya. Hindi mo ba siya tutulungan? Ang lamig mo. Rebecca, tigilan mo na ang pagdagdag ng apoy. Gusto mo bang ibunyag ang mga nakaraang sikreto? Baliw ka. Kinakagat mo ba ang lahat ng nakikita? Huwag mong isama ang asawa ko. Allen, gisingin mo si MS, Joe. TSK, baliw siya. Palayasin niyo ang baliw na babaeng ito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang nanay ko. Walang galang. Bitawan mo siya. Hayaan mo siyang umalis. Ah. Halos mabunot mo na ang buhok niya. Bitawan mo, bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan mo siya, bitawan mo. Walang galang. Bitawan mo siya, bitawan mo. Hayaan mo siyang umalis. Kasalanan ko. Sana hindi na lang ako pumunta sa pamilya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang katapusan. Joe, hindi niya kasalanan. Kasalanan yan ng probinsya ng yan na puro gulo lang ang dala. Sumo na, kung may mangyari kay tita.
Palalabasin kita sa pamilya Xiao. Doktor, kumusta ang operasyon ni tita? Ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon. Walang doktor na makakagarantiya ng tagumpay para sa operasyong ito. Anong gagawin mo kay Sumona? Kung wala lang siya, hindi sana mangyayari ito kay tita. TSK, puro karahasan lang ang alam, probinsyana. Walang galang. Doktor, wala na bang ibang paraan kung hindi natin iiwan ang testamento ng lolo? Sa kasalukuyan, ang pinakamataas na autoridad para sa operasyong ito ay si Profesor Duan Ji. Nandito siya sa syudad na ito. Maaari ba natin siyang kontakin? Huwag mong sisihin si Allen. Mga kaibigan, susubukan kong gamitin ang koneksyon ng pamilya ko. Patawad, Allen. Mali ang aking padalos-dalos na kilos. Sapat na. Hindi na kailangan. Si Rebecca ang may kakayahan. Malawak ang koneksyon niya. Noong nakaraan, si Rebecca din ang nakahanap ng tao. Nagkataon lang yun. Wala yun. Kung may solusyon kayo, hindi ako makikialam. Rebecca, muli kitang hihingan ng pabor. Nanay, huwag kang maging formal para tayong pamilya. Talagang pahirap ka. Ikaw, ang babaeng lumaki sa probinsya. Ikaw ang dahilan kung bakit nagka-gastritis si tita. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Nanay, walang kinalaman si Mona. Pinagtatanggol mo pa rin siya? Hindi ako ang nagsimula nito. Patawad. Talagang pasensya na, lahat ng ito ay kasalanan ko. Taos puso akong humihingi ng tawad. Gusto mong sabihin na si Joe ang gumawa ng problema. Si Joe ay magalang na bumisita. Pero ikaw, nagpakita ka ng ngipin na parang tigre. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Gusto mo ba akong galitin hanggang mamatay? O nagtatanim ka pa rin ng sama ng loob tungkol sa ospital? Iniisip mo pa rin ba ang nangyari noon? Kung ganoon ka ka-obsess, patayin mo na lang ang buong pamilya shop. Para lahat ng ari-arian ay maging sayo. Masaya ka na ba? Hindi ko naman yun sinasadya. Hindi ko na iniisip ang nakaraan. Bakit mo siya pinagtatanggol ng ganyan? Siya ang asawa ko. Matagal na kaming magkasama. 3 taon pa lang kayo. Si Joe ay kaibigan mo mula pagkabata. Magkasama pa kayo sa kolehiyo. Ano ang relasyon ninyo? Mas maikli ang panahon na magkasama kayo kaysa sa panahon ninyo ni Joe. Hiwalayan mo na si Joe. Ano pa ba ang pinanghahawakan mo sa kanya? Ang pumili ng isa sa kanila ay walang awa o katapatan. Tama iyan. Ako ang may kasalanan sa pagsasaktan kay Allen. Binigo ko siya. Walang kinalaman sa iyo ang tungkol kay Joe. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Lahat ng ito ay kasalanan ni Xiao Allen. Huwag mong masyadong seryosohin. Maiintindihan mo kapag para paalisin ako sa pamilya Xiao. Para magkasama si Allen at ang babaeng iyon. Lahat kayo ay magiging masaya, di ba? Sobra na ito. Pati ikaw, sinisisi ako. Wala kang kasalanan, ganoon ba? Hindi ko sana pinakasalan ang ganyang pabigat. Totoo, walang pakinabang sa pagpapakasal sa kanya. Dapat matagal na silang naghiwalay. Ganoon din ba ang tingin mo? Gaano na ba ang tiniis ko? Nakipag-away ako sa lahat para lang protektahan ka. Lahat ng ito ay para sa... Ganoon din ba ang tingin mo sa akin? Alam kong naging mabait ka hanggang ngayon. Pero sa pagkakataong ito, mali ka. Hindi ka ba pwedeng humingi ng tawad sa lahat? Sa pagkakataong ito, ikaw ang may kasalanan. Bakit hindi ka humingi ng tawad sa lahat? Hindi ko tatanggapin ang kanyang paghingi ng tawad. Umalis ka na sa pamilya Xiao ngayon. Hindi gagaling si tita sa paghingi ng tawad. Umalis ka na. Nakikita mo ba kung paano nila ako tratuhin? At gusto mo pa rin akong humingi ng tawad? Tama na ang reklamo. Tama na. Umalis ka. Umalis ka na ngayon. Aalis ako. Tutulong ako sa bagay na may kinalaman kay tita. Pero wala akong ginawang masama. Tama na ang pagmamayabang. Ano ang magagawa mo? Umalis ka na lang agad. Wala kang lugar dito. Hello. Hanapin mo si Ginoong Duan Xion, ang sikat na doktor na bagong dati. Matutulungan mo ba ako? Bakit ka umiiyak? Nitong mga nakaraang araw, abala ako sa aking ama. Nakalimutan kita. Kakilala ng aking ama ang doktor na iyon. Ako? Kumusta ang kalagayan ng aking ama? Katatapos lang ng operasyon niya. Akala ko hindi ko na siya makikita. Naiintindihan ko. Sabihin mo kay Ginoong Duan na pumunta sa ospital at iligtas ang pasyente. Kung para makita ang aking ama, uuwi ako. Ano, sa wakas, handa ka nang makita ang iyong ama. Sandali, dadalin ko siya agad. Ito si Ginoong Duan Xion. Hello, Ginoong Duan. May pasyenteng emergency. Matutulungan mo ba kami sa operasyon? Bilang kaibigan ni So, hindi ako pwedeng tumanggi. Professor Dan, halika, pumasok tayo. Hoy, nurse, kumusta ang kalagayan ng aking tiyahin? Hindi na magtatagal ang pasyente. Mangyaring maghanda na kayo kaagad. May iwan pa ba ng aking tiyahin ang testamento ng lolo ko? Rebecca, hindi mo pa ba nakontak ang propesor? Bakit walang pag-unlad? Hindi ko alam. Ang aking ama, hindi pa rin ako kinokontak. Tumawag ka agad at kumpirmahin. Anong gagawin ko? Malapit nang mabunyag ang aking pagkatao, at hindi ko makuha ang testamento. Si Profesor Duan ba talaga yan? Ang galing mong naisama siya. Profesor Duan, maaari mo ba akong samahan sa loob?
Pasyente. Wala lang. Masyado kang mapagpakumbaba. Kung wala ka, imposibleng makapunta ang propesor. Dumating si Propesor Duan sa kahilingan ni Mona So. Ano ang koneksyon mo? Ano? Kabit ka ba ni Mona? Oh, may lakas ka ba ng loob na dalhin ang iyong kabit? Pareho kayong walang hiya. Kung hindi dahil sa akin na naghanap ng kidney donor, matagal na sana siyang patay at hindi mo sana sinaktan ang sinuman. Ano ang sinabi mo? Siguradong gawa yan ni Rebecca. Tiete, Ang gawa mo. Siyempre, dahil sa akin, nagpapanggap ka pa rin. Ha, mayaman ka ba talagang dalaga? Hindi ba't sinusuportahan ka lang ng boyfriend? dahil may dalawa akong kakilala, anong kalokohan ang sinasabi mo? Binili ko ang 3 milyong pisong kwintas gamit ang aking card. Nagkamali ang tindera. Akala mo kaya mong bilhin mag-isa? Imposible. Kahit pa nakipagsabuatan siya sa kontrabida na yon, hindi siya kusang tutulong. Para kay Allen iyon. Kahit anong sabihin ko, hindi kayo maniniwala kung iniisip ninyong traidor siya. CJ. Sino ang nagtataksil? Tingnan ninyo ng mabuti. Ito. Ito ay Rebecca. Anong nangyayari? Sino ang lalaking ito? Nang magkaroon ng problema sa kalinisan ng pagkain sa kumpanya, si Rebecca Lee at Zhang Wei ang nagplano ng lahat. Nagsasabi ka ba ng totoo? Ano ba talaga ang nangyari? Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Maniwala man kayo o hindi, nasa inyo na yon. Dinala pa niya ang kanyang kabit. Maniniwala ka pa rin ba sa kanya? Puro gawa-gawa lang yan. Paano mo ipapaliwanag ang litratong ito? Maaaring i-edit ang mga litrato. Baka ngayon ay nakikipag-ugnayan siya sa kanyang kabit sa labas. Hindi ako makapaniwala. Hindi ganoong klaseng tao si Mona. Kung gayon, puntahan natin at kumpirmahin ng direkta. Si Professor Do ay nasa operating room ngayon. Hindi naman siguro malala. Ayos lang ba si Allen? Mukha ba siyang masaya? Hindi naman siya masyadong nag-alala. Balita ko ay nakikipag-date siya kay MS Joe ng watching group. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Kung kailangan mo, ipapahiram ko ang aking balikat. Salamat na lang. Pagkasira ng moralidad. Wala ka nang masasabi, di ba? Di ba? Ang walang hiya na mag-asawang ito, sobra na ang kawalan ng hiya. Ano pa ang kailangan kong sabihin? Sinubukan mong sirain ang reputasyon ni Rebecca. Baka may dahilan si Mona na hindi niya masabi. Lumipat na siya sa ibang lalaki. Ano pa ang silbi ng pag-uusap tungkol sa mga nakatagong dahilan ngayon? Hindi ka naman siguro may nararamdaman pa sa babaeng yan, di ba? Di ba? Gusto mo bang habang buhay na nakatali sa isang taksil na asawa? TSK. Pinag-uusapan ang damdamin. Hindi lahat ay nagpapahayag ng kanilang damdamin. Allen, kapag nakalabas na si tita sa ospital, hihiwalayan mo na ang kasuklam-suklam na babaeng iyon. Magpakasal ka kay Chu. Kaya, dapat ko ba siyang tawaging hipag? Hindi ba masyadong maaga? Maaga. Hindi. Kapag tapos na ang operasyon ni tita. Magpahinga tayo ng ilang araw at magpakasal. Hindi ko sinabing hihiwalayan ko si Mona. Ano ang sinasabi mo? May nararamdaman ka pa rin? Sino ang may kagagawan nito kay tita? Kung wala si Chu, matagal nang namatay si tita. Sa anumang kaso, hindi ko kailanman papayagan si Mona na bumalik. Bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Suportahan ni Allen si Chu. Mula ngayon, ako ang magtataguyod sa pamilya. Mula ngayon, dapat tayong umasa kay Rebecca. Ngayon nakakampi na natin si Chu. Palalakihin natin ang kumpanya. Sang-ayon ako sa pagpapalawak, ngunit wala tayong pondo. Kaya tinawag ko ang kinatawan ng bangko. Sino ang taong ito? Siya ang manager ng isang kilalang internasyonal na bangko. Makakakuha tayo ng pautang. Gamit ang mga shares ng kumpanya bilang collateral. Balak kong kumuha ng pautang. Ano ang sinabi mo? Mga shares bilang collateral. Hindi ba masyadong malaki ang panganib? Walang panganib, walang malaking kayamanan. Hindi, ang kumpanya ang ating pundasyon. Hindi natin ito dapat mawala. Kung susuportahan tayo ni Chu, wala tayong dapat ipag-alala. HMM, kahit na, sa tingin ko ay delikado pa rin ito. Pag-isipan mo. Ang maliit na regalo ni Chu, para sa kanya. Isa lang itong maliit na kilos. Ngunit para sa atin, malaki ang kahulugan nito. Hindi maganda na laging umasa sa iba. Dapat nating buuin ang sarili nating kayamanan. Noong nakaraan, bilang collateral, nag-alok tayo ng mga ari-arian. Lahat ng bangko ay tumanggi sa pautang. Kaya tinawag ko ang isang eksperto.
upang matiyak na maaprobahan ang pautang. Ah, ganoon pala. Ano ang gagawin mo? Ilipat ang lahat ng shares sa pangalan ko. Kukuha ako ng collateral loan sa pangalan ko. Lahat sa pangalan mo. Iyon ay, Bakit hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Kahit noon, para kay Ethan iyon, pinagbantaan ko pa si Allen. Gaano ako naglaan ng sarili, alam ko iyan. Ngunit, sa paanuman, hindi ko maisip na ito ang tamang desisyon. Sa huli, hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Kahit na naglaan ako ng sarili para sa pamilya, hindi pa rin ako pinagkakatiwalaan. ha, Rebecca. Saan ka pupunta, mahal ko? Tigilan mo na, aalis ako kasama ang anak ko sa lugar na ito na walang kwenta. Ano, sinasabi mo bang dinadala mo ang anak ko? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ito ay, Oh, ito. Rebecca, naniniwala ako sa maniwala ka. Umupo ka, umupo ka. Sa tingin mo ba ginagawa ko ito para sa sarili ko? Ginagawa ko ito para sa bata sa aking sinapupunan. tama. Oo. Oo, nagkamali ako sa pagkakaintindi kay nanay. Humihingi ako ng tawad. Nanay, bihira lang ang ganitong pagkakataon. Naiintindihan ko, nangangako nangangako ako. Bakit ka malungkot? Wala naman. Parang bumalik tayo sa panahon ng... Sana nga makabalik tayo sa panahon ng kolehiyo. Hindi mahalaga kung makakabalik tayo o hindi. Ang mahalaga ay magkasama tayo ulit ngayon. Mahal mo ba talaga ako? Siyempre, maaari tayong magpakasal kaagad. Sa ganoong paraan, magkasama tayo habang buhay. Paano ko siya babatiin? Si Allen Xiao yan. Ikaw ang magpasya. Hello, Magtakda tayo ng oras para magkita. para saan ang pagkikita? Gusto ko lang makipag-usap. Naiintindihan ko, ako ang maghahanda. Naiintindihan. Mas mabuting tapusin na ito ng tuluyan. Ako ang mamamahala. Kailangan kong ipaalam. Sino ang tunay na tagapagmana ng Monterosso Group? Ngayon, ang tagapagmana ng Monterosso Group ay nag-book ng lahat ng kwarto sa hotel. Ang imbitasyon. Anong kailangan ng imbitasyon? Ang hotel na ito. Sandali, dito. Inimbitahan tayo ni Mona Su para sa usapan sa diborsyo. Bakit iba ang nag-book? Tinawag tayo ni Mona Su para sa usapan sa diborsyo. Bakit iba ang nag-book? Si Mona Su ba ang nag-book? Imposible. Direkta mo siyang tawagan. Sila ang mga bisitang inimbitahan ng dalaga. Papasukin mo sila. Inimbitahan ng dalaga ninyo. Hindi ba siya ang kasintahan ni Monaso? Oo, tama. Ang taong ito ay nasa ospital, kasama si Profesor Duan. Saan panig ka ba talaga? Hindi ko rin talaga maintindihan. Naiintindihan. Sige, pumasok ka na. Pumasok tayo at tingnan. Kung gayon, malalaman natin ang lahat. Nasaan si Mona Su? Sino ka? Hindi ka naman siguro ang kasintahan ni Monaso, di ba? Ikaw ba ang nagplano ng lahat ng ito? Kapatid, sumuko ka na, di ba? Huwag kang magmadali sa paghuhusga. Ito ay inorganisa ng dalaga ng Monterosso Group. Sino ang dalaga? Kumalma ka, darating na siya kagad. Og, nakikita mo ba ng maayos? Hindi siguro si Monaso, di ba? Hindi ako malabo ang mata. Siya mismo yan. Ipakikilala ko siya. Siya si Monaso, ang dalaga ng Red Mountain Group. Ang dating ako at ang kasalukuyan kong sarili ay magkaiba. Naging ibang tao siya. Nakakuha pa siya ng kagandahan sa pera. Ikaw pala ang tagapagmana ng Red Mountain. Hindi ko akalain na si Allen Xiao ay makakasama mo. Sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Huwag mong isipin na natatakot ako dahil mayaman ka. Hindi ko hahayaang maghiganti ka. Wala akong kailangan na maghiganti. Nasaan ang asawa kong mahal? Bakit hindi siya dumating? Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Monesu, napakaduwag mo talaga. Tinutulungan lang kita. Hindi ka pa ba marunong magpasalamat? Huwag kayong magingay dito. Kahit maghiganti ka, hindi ako natatakot. Huwag mong pagdudahan ang kapangyarihan ng aming kumpanya. Kung hindi ka naniniwala, umuwi ka agad at tingnan kung nasa iyo pa ang mga shares ng bahay. Ina, anong nangyari? Paano mo nalaman? Oh, inilipat ko ang shares kay Rebecca. Nag-loan din ako. Mas mabuting tingnan mo agad sa bahay. Hindi ko sinaktan ang pamilya Xiao.
TSK. Gusto mo bang maghiganti sa akin? Ano ang ginagawa ng batang ito? Rebecca, naging tapat ka sa amin. Ito ba ang paraan mo? Bukod pa rito, isa lang ang bato mo, di ba? Anak ko, ayos ka lang, anak. Anak, sinasabi mo bang may kasalanan ako? Rebecca Lee, itinuring ka namin parang pamilya, pero ito ang ganti mo, walang utang na loob. Napakawalandiya mo. Walang saysay ang pagpapakyut mo. Hawak ko ang ari-arian ng pamilya mo. Para kang basura. Napakasamang babae. Nang nasa panganib si Ethan. Tinapat mo pa si Allen para tulungan siya. Akala ko nagmamalasakit ka kay Ethan. Lahat ay para sa pera. Aha. Hayaan mong sabihin ko, si Mona So ang nagligtas kay Ethan at iba pa. Noon, bulag ako. Walang saysay ang magreklamo dito ngayon, kabilang na siya sa ibang pamilya. Umalis ka na. Hindi ko kayo kinamumuhian. Bakit ko pa kailangan maghiganti? Galit ka dahil inagaw ko si Allen, di ba? Dati, sigurado akong magagalit ako at maghihiganti. Pero ngayon, hindi na kailangan. Mag-usap tayo ng patas ngayon, dapat si Allen mismo ang pumili. Hindi ko balak iwan si Mona. Women, matagal nang tapos ang relasyon natin. Ate, tama ka. Lahat ng ari-arian namin ay niloko at kinuha ni Rebecca Lee. Bienan, patawarin mo ako, nagkamali ako, lumabo ang paningin ko dahil sa katandaan. Huli na para malaman mo ngayon. Hindi ba? Ate, talagang wala akong kwenta. Aray, kung alam ko lang na ikaw pala ang nagbigay ng kidney mo noon, hindi ko sana ginawa ang masama sa'yo. Ate, wala akong karapatang maging tao. Dati, sinasaktan ka ng biyenan mo kahit wala kang kasalanan. Talagang nakakahiya akong ina. Kung gusto mo, saktan mo ako. Maghihiwalay na kayo. Bakit pa kailangan tawagin ng isa't isa? Nahipag o asawa? Hoy, kuya. Kumbinsihin mo si ate. Ang perpektong hipag ay ang pinakamagandang babae sa mundo. Siya lang ang tunay na makakagawang mahalin si kuya. Tama, Allen, kahit walang pera. At kahit putulin ko ang ugnayan ko sa biyenan mo, huwag mong pakawalan ang ganito kabuting asawa. Mona, patawarin mo ako. Hindi ko sana pinagdudahan ka. Mapapatawad mo ba ako sa galit ko? Ate, gusto mo bang marinig ang tunog ng aso? Sige, gagayahin ko. Oo. Mona, talagang nagkamali ako. Kung mapapatawad mo ako, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. CJ, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mabuti. Oh, talagang napakaganda. Ate, talagang humihingi ako ng tawad. Kung alam ko lang na sa'yo ang kidney na nagligtas sa akin noon. Talagang napakasama ng ginawa ko. Oo, mahal kong manugang. Dati, puro lang ako hadlang sa'yo. Palagi akong nakikipag-away. Talagang nagsisisi ako. Nagkamali ako ng lubusan. Humihingi ako ng tawad mula sa puso. Lahat ng ari-arian ng pamilya ay niloko at kinuha ni Rebecca Lee. Tama, Mona, ikaw lang ang makakatulong sa amin. Tama, ito ang bunga ng pagsisikap ng pamilya Xiao sa bawat henerasyon. Kung sang-ayon kayo, bumalik tayo ngayon at harapin ito. Sige. Ay, oo nga pala. Ginang Joe, nagkabati na si Allen at Mona. Ikaw ay maganda at may kakayahan. Dapat kang makahanap ng lalaking karapat-dapat sa'yo. Tama, exact. Nga pala, bagay na bagay talaga si kuya at ate. Si Ginang Joe at kuya ay hindi talaga bagay. Tara na. Women, tanggapin mo ang katotohanan. Wala tayong kinabukasan. Sana maging masaya ka. President Lee, pakiusap, tulungan mo akong imbestigahan ang ebidensya ng krimen ni Rebecca Lee. Naiintindihan ko po. Rebecca Lee, pagsisinungaling ba na nagdadalang tao ka sa anak ko? Siyempre, ang makasama ang lalaking tulad mo. Kahit isang segundo lang, puro pandidiri ang nararamdaman ko. Ang pangit na babaeng ito. Ano ang gagawin mo? Kailangan mo pa ring humingi ng tawad. TSK, ako ang hihingi ng tawad? Baka, may koneksyon ka sa presidente ng Mount Red Group. Ang maruming mag-asawang ito. HMPH. Nagpapanggap na malakas araw-araw na may isang bato. Ngayon, walang makakauwi. Allen Xiao, tinupad ko ang aking pangako. Sisirain ko ang pamilya Xiao. Kung ganoon mo siya kamahal, sisirain ko rin siya. Ano ang ginagawa mo? Ha?
Rebecca, kung sasaktan mo ako ngayon, Kung hahawakan mo ako, hindi kita patatawarin. nagpapanggap ka pa ring malakas. Sige, ipakita mo ang kaya mong gawin. Teka, Nagkakagulo ka na naman. alam mo ba kung sino siya? Hindi ba siya lang ang kabit? Siya ang dalaga ng Mount Red Group. Ng Mount Red Group. Ha? Kung gayon, makakakuha tayo ng malaking ransom. Ano sa tingin mo? Haha. Siya ba talaga ang dalaga ng Mount Red Group? Pero ngayon, wala na akong pakialam. Lalabanan mo ba ang Mount Red Group? Magkano ang nakuha mo? Dakpin siya. Magbabayad ako ng 10 milyong piso. Ano ang ginagawa mo? Ang maruming mag-asawang ito, sinaktan mo lang ako, hindi ba? Nasaan ang ipinagmamalaki mong lakas? Sige, suntukin mo ako. Halika, ano ang problema? Nagmamayabang ka ba dahil may dalawa kang bato? May dalawa kang bato, kaya ang yabang mo. Ang kasuklam-suklam na bastardo. Binibini. Ano ang nangyari? Naiintindihan ko po, ang dahilan kung bakit hindi ka nagbuntis sa loob ng 3 taon ay gawa ng iyong biyenan. Ang iyong biyenan. Tinulungan mo akong ayusin ito. Opo. Mahal, masama ang pakiramdam ko. Umuwi na tayo kaagad. CJ, Kayo. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang gagawin mo? Papatay ka ba ng tao? Tulong. 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 Tulong.